Chen Xiaoyan. Minahal kita at pinagkatiwalaan ng buong buo. Pero bakit mo ako nagawang pagtaksilan at iwan? Aking asawa. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi yun ang iniisip mo, pakiusap, pakinggan mo ako. Chen Xiaoyan, ang 100 taon nating pagsasama ay nagtatapos na rito. Bahala ka na sa sarili mo, pag-isipan mong mabuti ang mga ginawa mo. Ang babaeng ito, hindi talaga nagmamature. 300 taong gulang na siya, pero isip bata pa ring naglalayas gaya ng iba. Aking asawa, may napakahalagang bagay talaga akong sasabihin sa'yo. Bumalik ka naman, magkita tayo kahit sandali lang. Post Chen Xiaoyan. Ang natitira mong buhay ay 250 araw na lamang. Pagtatagpo. Wala na ba talaga tayong magagawa para mabago ito? Wala na. Malapit nang harapin ng mundong ito ang isang malaking sakuna, at ang dahilan kaya ka narito ay para harapin ang sakunang iyon. Hindi ko lang inasahan na darating ng ganito kabilis ang araw na ito. Gamitin mo ang natitira mong oras para magpaalam sa iyong mga mahal sa buhay. Ngunit huwag na huwag mong ibubunyag ang mga lihim ng langit, dahil kung hindi, mas maagang darating ang sakunang gigiba sa buong mundo. Nagtatampo ka pa rin ba hanggang ngayon? Kung hindi ka pa babalik ngayon, baka hindi mo na ako makita sa huling pagkakataon. Aking asawa, ang gusto ko sanang sabihin ay, malapit na akong mamatay. Tama naman. Ang pinakamalakas na nilalang sa kontinente ng Kenya na nabuhay ng 300 taon, na dapat sana ay may 5,000 taon pa ng buhay. Tapos biglang sasabihing mamamatay na. Sino nga ba ang maniniwala roon? At ang isip bata kong asawa na napakatalino naman talaga. Natural lang na hindi siya maniwala sa akin. Pasok. Guro, ipinatawag niyo po ba ako para sa isang bagay? Paupo ka muna. 50 taon na ang nakalilipas. Iniligtas kita mula sa mga masasamang tao noong bata ka pa. Naawa lang ako sa sitwasyon mo noon. Ngunit sa huli ay pinalaki pa rin kita. Higit pa sa pagiging isang mag-aaral o alagad. Tinuturing na kitang sarili kong anak. Maraming salamat po sa pag-aaruga ninyo sa akin, aking guro. Hinding-hindi po ito makakalimutan ni Bingyan. Guro, haplasin nyo rin po rito sa kabilang bahagi. Kanina po kasi, hindi naging pantay ang paghaplos ninyo. Bingyan. Ipinatawag kita ngayon dahil may nais akong ihingi ng tulong sa iyo, alang-alang sa mahabang panahon na ating pinagsamahan. Sana ay mapagbigyan mo ako. Sabihin ninyo po, aking guro, plano kong ipagkatiwala sa iyo ang ating sekta. Ikaw na ang tatayong pinuno ng sekta. Guro, hindi ko po kaya. Maliban sa iyo, wala na akong maisip na mas karapat-dapat para sa posisyong ito. Guro, kayo na lang po ang patuloy na mamuno. Kung napapagod na po kayo sa pamamahala ng sekta, maaari naman kayong magretiro na lang sa likod ng mga eksena. Ipaubayan ninyo na po sa akin ang lahat ng mabibigat na gawain. Bingyan. Ako, ang iyong guro ay malapit nang mamatay. Guro, niloloko nyo lang po ako. Wala nang makakatalo pa sa inyong lakas. At mayroon pa kayong mahigit 5,000 taon ng buhay. Kung ibang bagay po ang sasabihin ninyo, baka naniwala pa ako. Pero ang sabihin ninyong kayo ay mamamatay. Hinding-hindi ko po talaga paniniwalaan yan. Makinig ka na lang sa iyong guro. Bukas na bukas din ay gaganapin ang seremonya ng paglipat ng kapangyarihan. Sige po, susunod po ang inyong alagad sa utos ninyo. Bingyan, gumawa ka ng pahatid tinig para sa iyong guro ina. Subukan mong umiyak habang sinasabi sa kanyang mamamatay na ako, para mapauwi mo siya rito. Guro. Maniniwala kaya siguro ina sa ganyan. Makinig ka sa akin. Bilis, simulan mo na ang pahatid tinig. Bilis, pakinggan mo kung ano ang sagot ng iyong guro ina. Bingyan, pinilit ka ba ng iyong guro na magpadala ng pahatid tinig sa akin? Sabihin mo sa kanya, kahit humingi pa siya ng tawad, bale wala na yun. Sinabi ko ng pagkatapos ng 10 taon pa ako babalik, kaya 10 taon talaga. HMP, at sasabihin pang mamamatay na raw siya. Sabihin mo sa kanya, kung gusto niyang mamatay, mamatay na siya ngayon din. Guro, sinabi ko na po sa inyo. Sino ba naman ang maniniwala sa ganyang mababaw na dahilan? Pero, mamamatay na talaga ako. Sige na po, guro.
Nagpadala na po kayo ng mensahe kay Ginang para humingi ng tawad. Tiyak na babalik agad siya ng mas maaga. Wala naman akong kasalanan. Ang kapatid pa nga ng asawa ko ang may lihim na pagtingin sa akin at umamin. At hindi ko naman siya pinatulan. Kasalanan ko bang masyado akong kaakit-akit? Nakakainis talaga. Hindi mo ako pwedeng piliting magsalita tungkol sa paghamon ko sa dumarating na sakuna. Kahit sabihin kong mamamatay na ako, mukhang walang maniniwala sa akin. Ang magpaalam ng ganito kaseryoso sa kalagayan kong ito. Baka pagtawanan lang ako ng mga kaibigan at kapamilya ko. Mas mabuti nga yon. Para makapagpaalam ka sa bawat kapamilya at kaibigang mahalaga sa iyo, ng maayos at buong puso. At bago ka tuluyang bawian ng buhay, hindi mo na sila malulungkot o magdadalamhati. Mahal ko, namimiss na kita. Post Chen Xiangen. Ang natitira mong buhay ay 248 araw na lang. Bakit may oras ka para bisitahin ako ngayon? Teka muna, sinapian ka ba ng ibang kaluluwa? Bakit hindi mo ako pinapalis ngayon? Ikaw kaya ang sinapian dyan. Halika, pumasok ka muna at maupo. Mag-chat tayo habang nag-uusap. Huwag mo nang balaking umalis ngayon. Samahan mo muna ako ngayong gabi. Samahan ka ngayong gabi. Dahil ba umalis ang asawa mo? Pati panlasa mo nag-iba na rin. Hindi ba't paborito mo ang tsaang ito? Pasensya na kung naging maramo ako noon. Pero ngayong araw, uubusin natin ito. Si Gia Gio ang kababata ko. Halos 300 taon na ang pagkakaibigan namin. Kaya nga, masasabi kong mas matalik pa siya kaysa sa sarili kong kapatid. Kaya bago ako mamatay, gusto ko rin siyang mapagpaalaman ng maayos. Kapag naubos mo yan, uminom ka pa. Ngayong araw, natutuwa ako sa iyo kaya, uminom ka lang ng tsaa hanggat gusto mo. Hindi ako naniniwalang bigla kang naging mabait, tiyak na may masamang balak ka, tiyak na may masama kang binabalak. Ayaw mong uminom, takot ka bang lasunin kita? Minsan lang sa buhay ko na maging tapat at mabuti sa'yo, tapos tatanggihan mo lang. Mamamatay na ako. Wala na ring silbi sa akin ang tsaang ito. Mamamatay ka na pala, ha? Kung ganoon, may lakas loob ka bang ibigay sa aking lahat ang natitirang tsa? Ang napakakuripot mong to, biglang naging mapagbigay ngayon. Tiyak na isang pakone ito. Halos 300 taon mo na akong niloloko. Akala mo ba bata pa rin ako para mauto mo? Pero, gustong gusto ko talaga yan. Ayoko nga, maliban na lang kung sasabihin mo ang tunay mong pakay. Totoong mamamatay na ako. Kung ganoon, sabihin mo nga, sino naman ang makakapatay sa'yo? Ang Uji Antay, ang pangalawang pinakamalakas sa buong lupain. Matagal mo nang sinabi sa akin yan. Napakalayo ng lakas ng taong yan kumpara sa'yo. Gusto mo lang talaga ng kalabang makakasama mong maglaro palagi. Kaya palagi kang nagpapanggap na bahagya mo lang siyang tinalo. Para lang bigyan siya ng motibasyong magsumikap. Ikaw na kayang talunin ng pangalawang pinakamalakas gamit lang ang isang kamay. Kahit magsama-sama pa ang lahat ng malalakas na eksperto sa buong lupain. Hindi ka pa rin nila kayang patayin. Kung ayaw mong maniwala, di huwag. Hindi ko na ibibigay sa iyo ito. Sandali, sige na, tatanggapin ko na. Pero walang lokohan, ha? Tiyakin mong hindi mo ako maiisahan. Mabuti na lang at naging isa na rin siyang napakalakas na eksperto. Kapag namatay ako, hindi naman siguro siya basta-basta mapapahamak. Matagal-tagal na ring naglayas ang hipag mo, at ako naman ay malapit ng mamatay. Maaari mo ba siyang padalhan ng mensahe? Sabihin mong bumalik siya para magkita kami kahit isang beses man lang. Palaging hindi maganda ang tingin sa akin ng hipag mo. Itinuturing niya akong masamang kaibigan na nagdadala sa iyo sa masama. Siyempre, kasalanan mo rin naman yan. Ikaw naman talaga ang nag-impluwensya sa akin ng masama. Pero kapag ikaw na ang nagsalita, lumalabas na ako pa ang naging masamang impluwensya sa iyo. Sige na, binibini, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakiramdam ko talaga, may kakaiba sa tawag mong yan. Sige na nga, wala naman akong magagawa dahil tinanggap ko na ang tsaang ibinigay mo. Sampal sa mukha para sa mga nagsasabing masasamang kaibigan tayo. Nakita mo na, sino namang maniniwala sa ganyang bulok na dahilan? Maghintay ka na lang dyan ng matagal. Tutal, may 5,000 taon ka pa namang haba ng buhay. Kaya mo namang maghintay. Pero ako, kahit 1 taon lang, hindi ko kayang maghintay. Saan naman manggagaling ang 5,000 taon na yan? Magpalinis muna tayo ng paa. Saan naman, nung huling beses na nagpalinis ako ng paa, ay mahigit 100 taon na ang nakalilipas. At sa palasyo pa nga iyon. Ang sarap.
Matagal ko nang gustong gawin to. Fish spa ang tawag dito. Grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Kapag nalaman to ni ate, siguradong gugulong ang mga ulo nating dalawa. Wala naman siya rito ah. Bakit mo pa siya iisipin? Saka, kailan ba kita ipinahamak? Ayoko nga, manonood na lang ako rito sa tabi. Ang dami mo ng kalokohang ginawa sa akin. Kahit 3 araw at 3 gabi, hindi matatapos ikwento, HMP. Masarap, di ba? Talagang hindi ko maipaliwanag ang sarap. Matulog tayo sa bubong. Noong bata pa tayo, madalas nating ginagawa to. Mahilig kang tumingin sa mga bituin. Pero ako, hindi na. Palagi mo na lang akong isinasama. Paggising ko araw-araw, basang-basa ako sa hamog. Dahil doon, hindi ako tinantana ng tatay ko sa pagpalo. Ang bilis talaga ng panahon. Sa isang iglap, ang mga pumanaw ay wala na, at ang mga naiwan naman ay matatanda na. Kapag tumatanda na talaga ang tao, nagiging mababaw na ang luha. Sabi nga nila, habang tumatanda, lalong nagiging madalas ang pag-alala sa nakaraan. Totoo nga naman. Halos lahat ng mga kakilala natin noon ay wala na. Mabuti na lang at nandito ka pa sa tabi ko. Pero, kailangan ko na ring iwan ka. Xiao Gigi. Naaalala mo pa ba noong unang beses kitang isinama para magnakaw ng manok? HMP. Iyon yung oras na niloko mo ako na masarap daw ang pitso ng manok at hindi raw masarap ang hita. Kaya mula noon, tuwing kumakain tayo ng manok, hindi ko kailanman natikman ang hita. Noong kumain lang ako na mag-isa ko nalaman na mas masarap pala talaga ang hita. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Oh, naalala mo ba? Noong dinala mo ako yung tungkol ba sa pagsilip natin sa kapitbahay nating ate habang naliligo siya? Sa ganitong pagkakataon, nagagawa mo pa akong pagbintangan. Ikaw naman talaga ang nagdala sa akin doon. Noong nahuli tayo, nagawa mo pa akong ituro at isisi sa akin na ako ang naninilip. Samantalang nakisilap ka rin naman. Pero nagkunwari ka pang tagapagtanggol ng katarungan na nanghuli sa akin. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Pero naalala mo pa ba noong binubuli ka ng 10 tao? Tapos tinulungan kitang makipag-away sa kanila. May kapal ka pa ng mukhang banggitin ang tungkol dyan. Ikaw naman talaga ang nairita sa kanila. Kaya pinilit mo akong sumama para makipag-away. Kahit nanalo tayo noon. Itinali naman ako ng tatay ko sa malaking puno at binugbog ng husto. Samantalang ikaw, napakaswerte mo. Noong makita ng tatay mo na nanalo ka, nagkatay pa siya ng manok at nagluto para gantimpalaan ka. Huwag mo namang puro ganyan lang ang alalahanin mo. Nakalimutan mo na bang para iligtas ka, pinatulog ko ang tatay mo gamit ang pampatulog para lang mapakawalan ka. Nako, may gana ka pang magsalita. Palalayain na sana ako ng tatay ko pero pinatulog mo pa siya. Noong magising siya, wala siyang magagawa sa'yo. Kaya 3 beses pa niya akong binugbog ng husto at 3 araw pa akong nakatali. Paano naman nung tinulungan kitang maghatid ng liham ng pag-ibig? Wala ka na sigurong masasabi doon, di ba? Huwag mo nang ipaalala dahil sa'yo. Para sa'yo, handa akong dukutin ang aking puso at ihandog ito gamit ang aking 2 kamay. Para sa'yo, handa akong dukutin ang aking mga mata. Upang ipakita ang aking determinasyon na hindi ako titingin sa ibang babae kahit isang saglit man lang. Hindi ba maganda yon? Di ba dapat mabaliw ang mga babae sa ganoon? May mali ba doon? Oo nga. Napakaganda. Hahahahahahaha. Kahit na wala kang ginagawang matino, pero kailangan kong aminin na kung wala ka, talagang nakakabagot ang kabataan ko. Kaya naman, palalampasin ko na ang mga kalokohan mo. Sa susunod, dapat mas maging mabuti ka sa akin, naintindihan mo ba? Sa kaarawan mo sa katapusan ng taon, may inihanda akong regalo para sa'yo. O, isang ika-10 antas na maalamat na espada. Para sa'yo. Regalo mo talaga to para sa kaarawan ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Inagaw mo ba to sa iba? Takot ka bang balikan kanila at magka-problema kaya mo binigay sa akin? Sabihin mo na lang kung gusto mo o hindi. Kung ayaw mo, ibalik mo na sa akin. Siyempre naman, gusto ko. Napakagandang espada. Talagang walang katulad. Isang sandata lang na walang espiritu, nagkakaganyan ka na. Paano pa kaya kung binigyan kita ng sandatang nasa ika-10 antas, at mayroon pang sariling espiritu? Baka lumuhod ka pa sa harap ko at tawagin akong ama. Hehe, ako na mismo ang mag-aalaga rito, huwag mo nang bawiin. Napakagandang espada na to. Ihahandog ko ang 500 taon ng aking buhay at dugo para alagaan to. Sa ganoong paraan, mabilis na magkakaroon ng espiritu ang talam na to. Akin muna ang espada, HMP. Hindi mo naman siguro ako pinaglalaroan, tapos ngayon babawiin mo lang. Hindi ko rin alam kung ano ang nagustuhan ko sa'yo, at itinuring pa kitang kapatid.
PWE. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan, hindi kita kikilalanin. Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Anong ginagawa mo? Heto, may 5,000 taon pa naman akong buhay. Ano ba naman ang 1,000 taon kung ibibigay ko sa'yo kung ayaw mo pa rin ito? Itapon mo na lang sa labas. Ano ba talaga ang balak mo? Huwag mong sabihin dahil lang kapatid ang turing mo sa akin. Kung hindi, ano pa? Hindi ko ibibigay ang ganitong klaseng espada sa kahit kanino. Kung sa tingin mo naman ay masyado tong mahalaga, samahan mo muna ako ng isa pang araw, ayos ba? Kapag nalaman ng asawa mo na ginawa mo to, tiyak na ako ang sisingilin at aawayin yun. Magtiwala ka sa akin, hindi niya gagawin yun. At saka, isipin mo, kahit bawasan ako ng 1,000 taon ng buhay, hindi ba't magiging kapareho na lang din to ng haba ng buhay ninyo? Dahil sa buhay ninyo ngayon, halos imposible na maabot ninyo ang antas ko. Talaga bang binibigay mo na sa akin ang espadang yon? O gusto mong ibalik ko na lang sa'yo? Kung ayaw mo talaga, lumabas ka at humanap ng mahuhukay para ibaon yan. O sige, aalis na muna ako. Babalikan na lang kita kapag natapos ko na ang mga gawain sa sekta. Kailan naman yan? Marahil ilang araw bago ang kaarawan ko. Sige na nga, ako na ang nagmukhang tanga. Nga pala, palagi mong sinasabi na mamamatay ka na. Nitong mga nakaraang araw, napansin ko rin parang may kakaiba sa'yo. Magsabi ka nga ng totoo sa akin. May nangyari ba talagang masama? Dahil ba kay ate kaya ayaw mo na ring mabuhay? Masyado ka lang nag-iisip. Noong sabihin kong mamamatay na ako, gusto ko lang naman na tulungan mo akong pakiusapan si ate na bumalik. Kung may libre kang oras, padalhan mo pa siya ng maraming mensaheng boses. Malay mo, kapag nayamot siya, sugurin ka niya at tag-in, pwede na rin yun. Gagawin ko ang makakaya ko para tulungan ka. Sige, hindi na ako magsisilita. Aalis na ako, Palem. Pero parang hindi pa rin ako mapalagay. Sumumpa ka muna sa akin na hindi ka mauunang mamatay sa akin. Kung hindi, sasamahan kitang mamatay kinabukasan. Sumusumpa ako. Kung nanaisin kong mamatay ng kusa, hindi na ako tao. Sapat na ba yan? Sandali lang. Ano ba yan? Ang drama mo naman. Hindi ba pwedeng magyakap muna tayo? Gusto ko munang manatili rito ng ilang araw. Mukhang may sira nga talaga sa utak ang isang to. Leyes, gusto ko ng kapayapaan at mapag-isa. Pagkatapos mong yamakap, umalis ka na agad. Mag-iingat ka, aking anak, hahaha. Sira ulo ka talaga, naisuhan mo pa ako. Kumalma ka nga. Aking matalik na kaibigan. Aking mahal na Chanyo. Bumalik ka na sabik na ako sa'yo. Paalala ng sistema, mayroon ka na lamang 240 araw para mabuhay. Paunti ng paunti ang aking oras. Sige na nga, palampasin ko na ang palagi mong pagpapadala ng mensaheng boses. Pero pwede bang sabihan mo naman ang pasaway mong kaibigan na tumigil? Ilang dosenang beses siyang nagpapadala ng mensahe sa akin sa loob lang ng isang araw. Kapag nagpatuloy pa ito, baka hindi ko mapigil ang puntahan siya para tag-in. Hindi na talaga kita matutulungan. Nagalit ko na ng husto si ate. Sabi niya, kapag nagpadala pa ako kahit isang mensahe, tatagayin niya ako sa tuwing makikita niya ako, kapatid. Bakit hindi mo subukang huwag matakot mamatay at ipagpatuloy mo pa rin? Chen Xiangen, narito na naman ako. Hindi muna tayo maglalaban ngayon. Bumaba ka muna rito, uminom tayo ng tsa at mag-usap. Hindi na kailangan. Sa pagkakataong ito, siguradong tatalunin na kita. Sige, hindi na ako makikipaglaban sa iyo. Bakit naman, ayaw mo na bang lumaban? Maupo ka. Sinira mo ang ating kasunduan, wala kang dangal bilang mandirigma, 1 beses kada taon. Sa loob ng buong 200 taon, 200 beses akong natalo sa iyo. Kaya sa pagkakataong ito, siguradong mananalo na ako sa iyo. Dahil alam kong mananalo ka, kaya hindi na muna ako makikipaglaban sa iyo ngayon. Kung ganoon, hindi ka na makakararanas manalo. Napakawalandiya mo talaga, haha. Ngayon mo lang ba nalaman?
Kung gusto mo talaga akong makalaban, pwede naman. Pero sagutin mo muna ang isang tanong ko. Kung sakaling mamatay ako, ano kaya ang mararamdaman mo? Masasaya ka ba? Tutal, sa pagkakataong iyon, ikaw na ang magiging pinakamalakas sa buong lupain. Maglalakbay ako kahit saan para maghanap ng iba pang katunggali. At kung wala akong mahanap, susunod na rin akong mamatay. Bakit? Dahil wala akong pamilya o mga kamag-anak. Wala rin akong malalapit na kaibigan. At lalo namang wala akong mga anak. Ang buong buhay ko ay ginugol ko lamang sa pagsasanay at pagpapalakas. Kapag namatay ka na, ang lahat ng aking natutunan at pinaghirapan sa buong buhay ko ay mawawala na ng saysay. Ang pananatili ko sa mundong ito ay hindi na rin magkakaroon ng kahulugan. Kaya naman, higit pa sa sarili kong buhay, mas pahahalagahan ko ang buhay mo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para lang hindi ka mamatay. Pero naisip mo ba, na habang nabubuhay ka pa, baka balang araw, pagkalipas ng mahabang panahon, may sumulpot na bagong mandirigma na hihigit sa iyo. Napakaliit ng posibilidad na may makatapat sa iyo sa labanan. Ngunit kung nakatitiyak ako, nasa loob ng 300 taon, may lilito na namang isang tulad ko kalakas. Pero hindi naman ikaw yon, di ba? Kaya naman pala, ganoon mo talaga ako kamahal. Buong buhay ko, palagi na lang akong nasa ilalim mo. Ang tanging hangarin ko lang naman ay ang talunin ka. Kung ganoon, maglaban ulit tayo ng isa pang beses. Sabi mo naman, siguradong matatalo mo ako ngayon. Kung ganoon, sana nga matalo mo ako. Dahil pagkatapos nito, hindi na magtatagal at mamamatay na ako. Pero siguradong sigurado ako, na balang araw, may lilito na isang taong katulad na katulad ko, para agawin sa iyo ang titulong pinakamalakas sa buong lupain. Hoy, bagay naman pala sa iyong ngumiti. Ngumiti ka naman ng mas madalas sa susunod. Huwag yung laging mukhang patay na isda yung mukha mo. Hindi ako ngumiti. Ha 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 ha. Kapag sinabi kong mamamatay na ako, malamang ay hindi maniwala ang asawa ko. Pero kung ang nag-iisang tao na may kakayahang pumatay sa akin, ang napakamanhid, at matigas ang ulong tulad mo, ang magsasabing patay na ako, baka sakaling maniwala ang asawa ko. Bago tayo maglaban, may kailangan ka munang gawing pabor para sa akin. Basta't makikipaglaban ka sa akin, gagawin ko ang kahit anong iutos mo. Mamaya, sabihin mo lang, sa wakas, napatay na kita. Tapos, tumawa ka ng malakas. Hindi mo na kailangang malaman. Kung para saan ito, basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Dahil kung hindi, hindi ako makikipaglaban sa'yo. Tandaan mo, lakasan mo ang tawa mo. Ha? Ha 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 ha. Sige. Ganyan nga. Sige, mag-umpisa na tayo. Chen Xiangan. Sa wakas, napatay na kita. Ha 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 ha. Ayos na ba? Chen Xiangan, mukhang madami ka talagang pakulo. Nagawa mo pang mapapayag ang isang tulad ni Wu Jinqi na makipagkuntsaba sa iyo sa drama mo. Ang galing mo talaga. Bilib na talaga ako sa iyo. Ikaw talaga. Ano ba ang sasabihin ko sa iyo, Wu Jinqi? Pinapayuhan kitang makipagkaibigan naman sa ibang tao. Iniisip ko nga na kaya ka naging ganyan kamanhid, ay dahil wala kang kahit isang kaibigan. Ang mga hindi na nanalo sa akin ay hindi karapat dapat maging kaibigan ko. Nakakapanghinayang lang dahil mamamatay na ako. Ang nag-iisang tao na maaari sanang maging kaibigan mo, ay mawawala na. Sa totoo lang, gusto ko sanang sabihin na magkaibigan na tayo simula ngayon. Pero hindi ko magawa. Dahil kapag patay na ako, patay na rin ang nag-iisang kaibigan mo, Wu Jinqi. Manatili ka muna rito sa akin ng ilang araw. Bago ka umalis, sasamahan kitang lumaban ng todo, yung walang pigil. Oras na para tuparin ang napagkasundoan natin. Oras na para lumaban. Sige, pero bago tayo maglaban, may kailangan ka munang ipanggako sa akin. Isang huling hiling. Sabi mo, sa loob ng 300 taon, kung sakaling may malalakas na kaaway na sumalakay sa sekta ko, ipagtatanggol mo ang sekta ko kahit isang beses lang. Isang beses. Sapat na yun. Sige. Sana ituparin mo ang iyong pangako. Kung ganoon, simulan na natin ang laban. Halika na, isang laban lang ang magpapasya kung sino ang mas malakas. Sige. Ikaw ang nanalo.
Binabati kita. Nagparaya ka lang. Kahit ako, hindi ko rin makapaniwala. Malaki ang naging pag-unlad ng lakas mo. May pag-unlad nga naman. Pero parang may hindi tama. Mukhang napagtanto mo na rin kung bakit mo ako natalo. Ang totoo, hamak na mas mataas ang likas na talento mo kaysa sa akin. Kaya lang, noon pa man ay palagi kang nakakulong sa isang walang katapusang masamang siklo. Iyon lang naman. Ang husay at kahinaan ay hindi lang tungkol sa pagsasanay. Pag-isipan mong mabuti ang mga salitang ito. Kapag naunawaan mo ito, lalong angat ang iyong kapangyarihan ng malaki. Maraming salamat sa iyong gabay. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamalakas sa buong kontinente. Pero huwag ka munang magsaya ng maaga. Babawiin ko rin ang posisyong iyan. Hihintayin ko yan. Sige na, umalis ka na. Dahil ako na ang naging pinakamalakas. Sa susunod na taon, ikaw naman ang pumunta sa akin para maglaban tayo. Nakalulungkot, pero mukhang hindi na ako aabot sa susunod na taon. Mamamatay na talaga ako. Bukod sa iyo, sa tingin mo ba ay may iba pang makakapatay sa akin sa mundong ito? Sa 7 araw nating pagsasama, may nararamdaman akong nakatagong tinding kalungkutan. Mabuhay ka ng mabuti. Magkita tayo sa susunod na taon. Hindi mo na kailangang hanapin ako. Ako na lang ang maghahanap sa'yo. Mukhang alam ng lokong ito na nagparaya ako. Matalas naman pala ang isip niya. Bakit ba napakatigas ng ulo niya? Natalo ka na. Ito ba ang naging kapalit para sumabay sa drama mo si Wu Jinchi? Sobra mo palaging pinapahalagahan ang iyong reputasyon. Para lang mapauwi ako, itinapon mo pa ang sarili mong reputasyon. Sulit na sulit nga. Nais kitang makita, kahit isang beses lang. Hindi mo na kailangang bumalik. Maaari ba kitang puntahan? Kung mamamatay na rin naman ako, ano pa ang silbi ng reputasyon at dangal? Pinapatawad na kita. Ngunit alam mo kung gaano ko pinahahalagahan ang aking salita. Palagi kong tinutupad ang aking mga sinasabi. Sinabi kong 10 taon bago ako bumalik, kaya 10 taon nga iyon. Sakto naman, kailangan ko rin pumasok sa malalim na pagsasanay. Magkikita na lang ulit tayo pagkatapos ng 10 taon. Ngunit hindi ko na talaga kayang mabuhay pa ng 10 taon. Aking asawa. Natatakot ako na sa pagbabalik mo. Isang bante na lamang ako ng mga buto. Sa pagkakataong ito, hindi kita niloloko. Isang taon mula ngayon, saktong matatapos na ang aking pagsasanay. Kaya huwag mo na akong lolokohin muli. Kung hindi, magagalit na naman ako sa iyo. Ngunit kahit isang taon, tila hindi ko na aabutin. Hayaan na nga lang. Mukhang itinadhana na ng langit ang lahat. Hindi ko na makikita pa ang aking minamahal. Masyadong kalunos-lunos ang ganitong kamatayan. Mabuti na rin na wala siya sa tabi ko. Hahayaan ko na lang ang sarili kong mamatay ng nag-iisa. Aking asawa, magkita na lang tayo pagkalipas ng 1 taon. Host Shen Xiangen. Ang natitira mong araw para mabuhay ay 228 araw. System, maaari bang huwag mo na yan sabihin sa susunod? Nakakainis naman, senior brother. Moshi, nandyan ka ba? Senior brother, tulong naman, pahiram muna ulit ng 1 milyong dekalidad na espiritual na bato. Ang takaw mo talaga sa pera. Siguro mapapanatag lang ako kapag pumunta ka rito nang hindi pera ang bukang bibig mo. Teka, senior brother, anong ginagawa mo? Hindi ba ito ang isdang pampahaba ng buhay na iniregalo sa iyo ni sister-in-law? Hindi ba't inaalagaan mo yan na tila isang napakahalagang kayamanan? Ni hindi mo nga ipinapahok sa iba yan kahit sandali. Tapos ngayon, ginagamit mo lang pambabad ng paa mo. Kapag nalaman to ng asawa mo, siguradong mag-aaway kayo ng todo-todo. Humanda ka ng lumuhad at magmakaawa sa kanya. Nanghihiram ka na naman. Hindi Senior. Pahiram naman ulit ng 1 milyong espiritual na kristal. Ngayon lang talaga to. Pagkatapos nito, hindi na talaga ako manghihiram muli. Papahiram kita, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo, senior, humanap ka ng isang taong magmamahal at magtatanggol sa iyo tulad ko. Isang matalik na kaibigan na hindi ko konsintihin ang mga masasamang ugali mo. Iharap mo siya sa akin. Kapag nagustuhan ko siya, ibibigay ko sa iyo ang buong 2 milyong espiritual na kristal. Senior, pwede bang iba na lang ang kondisyon? Ano namang maganda roon? At bakit kailangan ko pang humanap ng ibang magtatanggol sa akin? Sapat na sa akin na nandyan ka, senior. Yan lang ang kondisyon ko. Ikaw na ang baalang magdesisyon. 2 milyong espiritual na kristal. Karapat dapat naman yan para pag-isipan mo ng mabuti. Sige, senior, hintayin mo lang. Napaka-inosente mo talaga, hindi mo alam.
Natatakot ang senior mo na baka hindi na siya makapaghintay pa. Senior, siya nga pala ang aking matalik na kaibigan. Ang pangalan niya ay Lei Shen. Isa siyang tagapagtanggol na dumaan na sa napakaraming labanan. Kaya niya akong protektahan. Lumabas ka muna. May tatanungin lang ako sa kanya ng kaming dalawa lang. Senior, maawa po kayo sa buhay ko. Nagkamali po ako. Pinilit lang po ako ni Binibining Huang na sumama para lang magpanggap. Pasok ka. Senior, alam mo naman ang sitwasyon ko. Araw-araw akong abala sa pangungulekta ng mga espiritual na kristal. Paano pa ako magkakaroon ng oras para isipin ang mga walang kwentang bagay na yan? Bibigyan kita ng kalahating taon. Humanap ka ng mabuti sa loob ng 200 araw. Kuya, pahiram naman muna ng mga kristal. Pangako ko sa'yo, sa loob ng 3 taon, hahanap ako ng tapat na kasamang mag-aalaga sa akin. Sige na, ha? 200 araw lang, maghanap ka ng mabuti. 200 araw, ang ikli naman yun. Kung magmamadali ako, paano ako makakahanap ng tapat na kasama? Kuya, bakit ka ba nagmamadali? Nagsasalita ka na parang malapit ka ng pumanaw. Oo, malapit na nga akong mamatay. Baliw na bata, mahigit 200 taon ka nang nabubuhay. Pero ang isip mo, inosente pa rin na parang bata. Paano ako hindi mag-aalala sa'yo? Zhao Jiao. Nangako ako kay Master at sa kanyang asawa na aalagaan kitang mabuti, pero hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Makinig ka kay Kuya. Huwag mo nang isipin ang pag-iipon ng mga mahiwagang kristal. Kuya, may inilihim ka ba sa akin? Anong nangyayari sa'yo? Paano kung sabihin ko na malapit nang mamatay si Kuya, maniniwala ka ba? Kuya, ayoko. Ayokong mamatay si Kuya. Ha ha ha. Ha ha ha. Ayoko rin namang mamatay, ha. Ano ka ba? Bakit ka umiiyak? Niloloko ka lang ni Kuya. Nagbibiro lang ako sa'yo. Sinungaling. Hindi mo naman ako kailanman niloko dati. Kitang-kita kong seryoso ka kanina. Hindi ako naniniwala. Oh. Ayokong mamatay si Kuya. Ang hina talaga ng ulo mo. Naniwala ka naman sa ganoon kasimpleng biro. Ako ang pinakamalakas sa buong lupain ng Kendion. May 5,000 taon pa akong mabubuhay. Sino ang makakasakit sa akin? Sino ang makakapatay sa akin? Maliban na lang kung ako mismo ang mawalan ng ganang mabuhay. Pero hindi ka naman ganyan kaseryoso dati, Sigurado akong may inililihim ka sa akin. Host Chen Xiangen, 200 araw na lamang ang natitira sa iyong buhay. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Iniiwasan mo ako. Wala akong dahilan para iwasan ka. Ipinaliwanag ko na sa'yo ang lahat. Parang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Alam ko. At hindi ako narito para kulitin ka. Gusto lang kitang tulungang pabalaykan si ate. Mas kilala mo ang ugali ng ate mo kaysa sa akin. Dahil sinabi niyang babalik siya pagkalipas ng 1 taon. Walang makakapilit sa kanya kahit sino pa ang makiusap. Ayaw mo bang samantalahin ang pagkakataong ito para makipaghiwalay kay ate? Mamamatay na ako. Ayokong malaman niya. Napakababaw na palusot. Isipin mo na lang na palusot ngayon. Kailangan ko lang umalis sandali. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Mag-iwan ka na lang ng mensahe gamit ang tunog kapag may kailangan ka. Sandali lang. Kailan ka mamamatay? Pagkatapos ng kalahating taon. Wala pang 1 taon. Sige, sa oras na yun, ako na mismo ang maghahatid sa iyo sa huling sandali mo. Naniniwala ka? Oo. Balak kong manatili rito ng 1 araw. Bukas ay pupunta na ako sa maliit na mundo ng Kangmien. Inakala kong hindi na ako babalik kailanman. Pero dahil mamamatay ka na pala, babalik ako para ihatid ka sa iyong huling hantungan. Sige, magpahinga ka na muna ng mabuti rito. Samahan mo ako kahit 1 araw lang. Ayokong mapag-isa. Ate Easy, nandito ka rin pala. Oo. Kuya, wala akong mahanap na tamang tao. Mahanap para saan? Kasi si Kuya. Gusto niyang makahanap ako sa loob ng kalahating taon. Dapat ko ba itong sabihin kay ate? Huwag na. Napaka hindi patas yun para sa kanya. Naisip mo ba?
Kapag natapos na ang lahat, kung ano ang mangyayari sa kanya, magsisisi, mawawasak ang puso, o kapupuotan ka, sa totoo lang. Walang silbi kahit sabihin mo pa sa kanya. Kung talagang wala nang magagawa, subukan mo na lang sabihin sa kanya, Kuya, Ate Yeezy, ano bang pinag-uusapan ninyo? Kapag sinabi ninyo kay ate ang tungkol sa akin, hindi yun makatarungan para sa kanya. Kapag nalaman ito ni ate, mawawasak ang puso niya at kapupuotan kanya, Kuya, posible kayang. Gusto ako ni ate. Oo, gusto ka talaga ni ate. HMM, gusto ka ng ate ko. Paanong nangyaring ganun? Ano ba talagang meron sa akin para magustuhan ako ni ate? Marahil dahil kahit mamatay si ate, hinding-hindi na siya babalik, kaya tuluyan ng nanlamig ang kanyang puso. Pero hindi naman dapat ganoon. Sa lalim ng pagmamahal niya kay ate, hinding-hindi mananamlay ang puso niya. Kung ganoon, baka naman ginalit siya ng mga isdang ito. Pero ano ba talagang dahilan? Kung bakit gusto na niyang mamatay? Tiyak na napakalungkot niya. At siguradong nangungulila siya ng husto kay ate. Lumipas na ang buwan. Tanong ko lang, may mga alaala ka pa ba? Ang dalawang bituing iyon, tiyak na hindi mo alam kung ano ang mga pangalan nila. Ang nasa kaliwa ay tinatawag na Chen Xiangyan, at ang nasa kanan naman ay si Luo Yikeng. Dati ay wala naman ang dalawang bituing iyon doon, pero para lang mapasaya si ate, nagbuhat ako ng dalawang malalaking bundok paakyat doon. Wow! Napaka-romantiko naman. Kuya, ikuha mo rin ako ng isang bundok doon, dali. Gusto kong ipanggalan doon ang sarili ko. Sige na. Ha, sige, kapag may oras si kuya, ikukuha kita ng isa. Mahal na mahal nga talaga niya si ate. At ngayong wala rito si ate, siguradong napakasakit ng nararamdaman niya sa kanyang puso. Nangungulila siya kay ate. Isang pangungulila na pumupuno sa kanyang buong pagkatao ng matinding kalungkutan. Na wala man lang siyang mapagsabihan. Kapag nakapunta ka na sa maliit na mundong yon, mamuhay ka ng mabuti, ha? Maghanap ka ng taong mahal mo at magpakasal ka. Sa ganoong paraan, kahit pumanaw na si kuya, mapayapa na ang kanyang loob. Plano kong manatili pa rito ng isa pang araw. Ayos na ba? Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo? Alam mo naman ang sitwasyon ko. Baka mahigit 100 araw na lang ang natitira sa akin. Gusto ko sanang magpaalam ng maayos sa mga dati kong kaibigan. Sige, magpunta ka. Pero, kailangan kong sumama sa'yo. Bakit? Dahil gusto kita. At gusto kong ako muna ang pumalit kay ate para samahan ka sa dulo ng landas na to. Ganoon lang ka-simple. Kaya, ang biglaang pagbago ng isip mo at pagpilit na manatili pa ng 5 araw, ay dahil lang gusto mo akong samahan para gaman ang pakiramdam ko. Hindi mo na kailangan gawin to. Gusto ko lang talagang gawin to. Hindi ito para sa'yo. At saka, hindi ko hinihingi ang pahintulot mo. Sinasabihan lang kita. Ayaw mo rin namang malaman ni Huang Zhaojiao na malapit ka ng mamatay, di ba? Kaya, papayagan na kitang sumama, pero kailangan mo akong pangakon. Huwag mong sasabihin sa iba na mamamatay na ako, lalo na kay Huang Zhaojiao, maliwanag. Usapan na yan. Naniniwala akong mamamatay ka nga, pero hindi ko maisip kung paano ka mamamatay. Hindi ko pwedeng sabihin, pero ang kamatayan ko ay hinding-hindi mawawalan ng kabuluhan. Sa sinabi kong ito, naniniwala ka pa rin ba sa akin? Sa totoo lang, noong una ay hindi ko rin inaasahang maniniwala ka. Kilala kita. Pero kahit nga si ate mo, hindi naniwala. Walang sino mang mas nagmamahal sa'yo kaysa kay ate. Walang pag-aalinlangan doon. Kung nakatayo siya ngayon sa harap mo, isang tingin lang siguro niya sa'yo, ay mapapansin na niyang iba ka na kumpara noon. Salamat. Walang anuman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siya nga pala. Sa tingin ko, ang pagmamadali mong ihanap ng mapapangasawa si Huang Zhaojiao ay mali. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Dapat mo siyang turuan kung paano makikilala ang mga lalaking nagmamahal sa kanya at kung paano rin niya mamahalin ang iba. Hindi yung dahil sa desperasyon kung sino-sino na lang ang papatulan niya. Hayaan mo siyang direktang maghanap ng taong talagang may gusto sa kanya. Hindi ka naniniwala. Manatili pa tayo rito ng isa pang araw. Kausapin mo ng maayos si Huang Zhaojiao tungkol sa pag-iibigan ninyo ng kanyang ate. Sa ganoong paraan, mas maiintindihan niya kung paano magmahal. Kapatid, halika rito. Ang hirap mo namang hanapin, kuya. Hindi mo na kailangang maghanap.
Bibigyan ka ni kuya ng mga sitsirya, pero kailangan nating baguhin ang usapan. Kailangan mong pakinggan ng mabuti ang kwento ng pag-iibigan namin ng iyong ate. Talaga, kuya? Sige, sabihin mo na. Noong mahigit 60 taong gulang pa lamang ako, nakatagpo ko ang iyong ate sa isang lihim na lugar. Wow, kuya. Ang romantiko naman pala ng unang pagkikita ninyo ni ate. Isang bayaning nagligtas sa magandang dilag. At pinaliguan mo pa si ate. Ang tamis naman yan. Ang bersyong narinig niya mula sa kanyang ate ay ibang-iba rito. Noong panahong iyon, hindi naman talaga siya nahimete. Sadyang nagtulog-tulugan lang siya para makita ang buong pangyayari. Kusang pinaganda ng dalawa ang kanilang nakaraan. Ngunit ang tibok ng puso nila ay kailanman hindi naging peke. Ang mga magagandang araw na iyon ay nagpatuloy hanggang nitong kamakailan lang. Kuya, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa pagkagusto sa akin ni ate, hindi sana kayo nag-away at nagkahiwalay. Hindi ka sinisisi ni kuya. Sadyang hindi lang napanatili ni kuya ang pagmamahal niya. Huwag kang umiyak, kuya. Hahanapin ko si ate ngayon din para magkausap kami ng maayos at mapabalik siya rito. Kapatid, pumasok ka muna sa loob. May kailangan sa iyo si Luo Yezi. Bilasin mo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sana kapag wala na ako at nakita mo ang bituing ito, ay mabigyan ka nito ng kaunting kal-iwan. Kapatid, may dalawang bagay na gustong ibigay sa iyo si kuya. Talaga, ano namang magandang bagay yan? Una, tingnan mo ang bituing iyon sa langit. Ala, hindi ko pa nakikita ang bituing iyon dati ah. Kakalipat ko lang yan doon para sa iyo ngayon. Mula ngayon, ipapangalan na ito sa iyo. Tawagin nating Zhao Jiao. Ayos ba? Senior brother, napakabait mo talaga. Gustong-gusto talaga ni Zhao Jiao si senior brother. Ang pangalawang bagay naman ay ang mga mahiwagang bato na gustong-gusto mo. Tingnan mo kung sapat na iyan para sa iyo. Wow, senior brother. Ibinigay mo ba talaga sa akin ang lahat ng ito? Hindi maaari, hindi maaari. Turing na lang natin na ipinahiram mo ito sa akin. Tiyak na babayaran kita balang araw. At dodoblehin ko pa ang pagbabayad ko sa iyo. Maniwala ka sa akin, sa tulong ng perang ito. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapalaki ko pa ang kikitain ko ng ilang beses. Kung walang magiging problema, hindi aabot ng 300 taon ay magagawa ko na ito. Senior brother, gusto kong magtayo ng isang samahan ng kalakalan na tatawid sa buong lupain ng Kengyeon. At sa lahat ng maliliit na mundong nakapaligid dito, may naisip na nga akong pangalan para rito. Tatawagin natin itong bulwagan ng mga kayamanan. Kapag nagtagumpay ako, ibibigay ko sa iyo ang bulwagan ng mga kayamanan. Sige. Aantayin ko ang araw na iyon. Sa loob ng 300 taon, tiyak na magtatagumpay ako. Zhao Jiao, gamitin mo ng matipid ang mga mahiwagang batong iyan. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa kaya. Kapag nasa labas ka, tandaan mong alagaan ang sarili mo. Huwag kang magpapakapagod ng husto sa lahat ng bagay. Kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala, senior brother. Aalagaan ko ng mabuti ang sarili ko. Kailangan mo ring alagaan ang kalusugan mo. Sana ay magkaayos na rin kayo agad ni ate. Hindi naman sa alis ako at hindi na babalik. Mga mahigit kalahating taon lang naman ako mawawala. Tiyak na hindi ito aabot ng 1 taon. Kapag naiayos ko na ang lahat ng dapat ayusin, babalik ako agad para makipagkita sa'yo. Sige na, lumakad ka na. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Nakalayo na siya. Ano namang mapapala mo sa pagtayo ng ganyan katagal?
Hindi mo naiintindihan. Kapag naging magulang ka na, saka mo lang maiintindihan ang ganitong pag-aalala. May kalahating taon ka na lamang na natitira sa iyong buhay. May pagkakataon pa naman kayong magkita muli sa hinaharap. Hindi na natin kailangang magkita pa. Kapag kamatayan ang naghiwalay, iyon ay habang buhay na. Bakit? Dahil natatakot ako sa hapdi ng pamamaalam. At mas natatakot ako na kapag nagkita tayong muli, hindi ko mapipigilan ang sarili kong sabihin sa kanya na malapit na akong mamatay. Hayaan na nga. Huwag na nating pag-usapan pa ito. Ngayong tanghaling tapat, aalis na ako rito. Upang bisitahin ang ilang mga lumang kaibigan. Kaunting oras na lamang ang natitira sa akin. 173 araw na lamang akong mabubuhay. Gaano katagal ka namang mawawala sa biyaheng ito? Mga 6 na buwan. Sino ba ang pupuntahan mo ngayon? Isang matalik na kaibigan na kilala ko na ng mahigit 200 taon. Mas matagal pa bago ko nakilala ang ate mo. Nakapagpaalam na ako kay Xiao Gigi. Ang kaibigang pupuntahan ko ngayon ay kaibigang handang mamatay para sa akin at kay Xiao Gigi. Ang awit para sa sangkatauhan ay ang awit ng katapangan. Siya ang pinakamatapang na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Walang sino man ang makakapantay sa kanya. Gaano ba talaga siya katapang? Hindi ba talaga siya natatakot sa kamatayan? Noong una, wala talaga siyang takot. Pero kalaunan, natuto rin siyang matakot. Kung natatakot siya, hindi yun tunay na katapangan. Oo nga, simula nang magkapangasawa siya, nagkaroon na siya ng kahinaan. Isang tao na hindi man lang natatakot mamatay. Pero sa huli, natalo pa rin ang takot sa sarili niyang asawa. Nakalulungkot, nakapanghihinayang, at nakakaawa. Narito na tayo. 2 taon na rin kaming hindi nagkikita. Kumusta na kaya si Yangpo ngayon? Nandito si Chen Xiangan para bumisita. Kumusta ka, aking hipag? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Hinahanap mo ba si Laofo? Kasalukuyan siyang gumagawa ng paeldores. Ate Yichen, matagal na rin tayong hindi nagkita. Napakaganda mo pa rin talaga. Dali, sabihin mo naman sa akin kung paano ka nag-aalaga sa sarili mo. Hipag, mukhang nagkakamali ka ng kinikilala. Ito ang hipag ko, si Luo Yizi. Hindi sumama ang asawa ko. Kambal pala kayong magkapatid. Kaya pala ganyan kayo kamukha. May kaunting pagkakaiba lang sa inyong dating. Sensya na, nagkamali ako ng nakilala. Pero ayos lang yan. Kapatid naman kayo ni Ate Yichen, kaya parang ate ko na rin kayo. Hipag. Gusto ko sanang makituloy muna rito ng ilang araw para makipagkamustahan at makipagkwentuhan kay Yangfo. Nasaan siya? Kasalukuyan siyang nagpapadalisay ng elixir. Hindi ko alam kung kailan siya matatapos. At para naman sa paggawa niya ng elixir ngayon, gaano pa kaya katagal ang aabutin? Paano ko naman malalaman? Ang buwisit na lalaking yun, pinilit pang gamitin ng mapanganib na paraan sa pagpapadalisay ng elixir. Gusto niya ata akong mabiyuda ng maaga. Halika, pumasok na rin tayo sa loob. Parang hindi yata maganda ang pagsasama ninyong dalawa. Ganyan naman talaga. Hindi ba't ganyan din ang ate mo? Lagi ring inis sa mga kapatid ko. Pero sa tingin ko, hindi lang yun ganoon ka-simple. Huwag mo nang pag-usapan yan, pumasok na tayo. Gusto mo ba talaga akong patayin sa galit, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang gagawa ng elixir sa ganyang paraan? Hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi mo ako nagagawang byuda? Mahal ko, huwag ka nang magalit. Sige na, ako na ang may kasalanan. Kuya Xiangan, napadpad ka rito, Yangfo. Dapat mo nang baguhin ang paraan mo ng paggawa ng elixir. Ayos lang, wala to. Maliit na usapin lang to. Basta hindi pagpapadalisay ng banal na elixir. Hindi ako masasaktan ng ganitong kaliit na pagsabog. Nandito rin pala si Hipag. Ang tagal nating hindi nagkita. Ito naman ang hipag ko, si Luo Yizi. Ang hipag nyo pala. Kamusta? Kamusta?
Kuya Chang, tamang-tama ang dating mo. Balak ko sanang puntahan ka kapag natapos ko na ang mga gawain ko rito. Hindi ko akalaing mauuna ka pang pumunta rito. Nitong mga nakaraang taon, naging abala ako sa pagpino ng mahiwagang gamot, kaya wala man lang tayong pagkakataong magkasama. Tingnan mo, katatapos ko lang magpino ng isang batch ng gamot, at sakto namang dumating ka. Ang pagpunta ko rito ngayon, ay hindi dahil doon. Kuya Xiangen, dito ka muna tumuloy ng ilang araw. Napakagandang ideya niyan. Siya nga pala, bakit hindi mo kasama si ate? Dati-rati kapag umaalis ka, palagi siyang nakabuntot sa iyo at hindi ka hinihiwalayan. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, at iniiwasan niya ako ngayon. Chen Xiangen, yay amang narito ka na rin lang, may isang bagay sana akong gustong ihingi ng tulong sa iyo. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa iyo, kaya sana naman ay tulungan mo ako. Ano yun, hipag, sabihin mo lang, basta't kaya ko. Hindi kita bibiguin. Tulungan mo akong pangaralan siya, na huwag nang gumamit ng mapanganib na paraan sa pagpino ng gamot. Laging sumasabog ang pugon sa tuwing gagawin niya yon. Mamatay siya ng maaga kapag nagpatuloy siya. Kabadong-kabado ako sa tuwing ginagawa niya yon. Yangko, alam kong kapag gumamit ka ng normal na paraan, bababa ng husto ang kalidad ng iyong mga gamot. Pero mangako ka sa akin, huwag mo nang uulitin ang ganoong mapanganib na pagpino. Ngunit kung tatalikuran ko ang paraang ito sa pagpino, hindi na ako matatawag na isang tunay na alkaimiko. Sige, kung ayaw mong makinig, huwag. Hayaan mo na. Kapag namatay ka, hayaan mo na lang kaming mag-ina na mamatay sa hirap ng mag-isa. Mag-ina. Aking asawa, anong sinabi mo? Buntis ka. Ikaw na walang pakiramdam na lalaki ka. 3 buwan na akong buntis. 3 buong buwan. Pero dahil lunod na lunod ka sa pagpino ng gamot, wala kang kamalay-malay. Habang dinadala ko ang anak natin, araw-araw naman akong nabubuhay sa takot para sa'yo. Sa halip na mag-alala ka sa akin, nagagawa mo pa akong pagdudahan. Sandali, sandali, sandali. Mahal, bitawan mo ako. Nagkamali ako, hindi ko na uuliting pagdudahan ka. Ha? Kuya Xiangen, magiging ama na ako. Kapatid, binabati kita. Masaya ako para sa'yo. Kapatid, mula ngayon ay pakaingatan mo ang iyong buhay. Mabuhay ka ng maayos, hindi ka na nag-iisa ngayon. Kuya Xiangen, kung tatalikuran ko ang alkaimaya ng buhay at kamatayan, natatakot akong hindi ko na magagawang gumawa pa ng mga elixir, at hindi na kita magagawan pa ng mga gamot. Nagkakamali ka ng iniisip. Naparito ako sa pagkakataong ito, para lamang makipagkwentuhan at gunitain ang ating nakaraan. Ganoon pala. Kung ganoon, napakasakto naman ng pagkakataon. Haha, magiging ama na ako. Kuya Xiangen, ano kaya kung ikaw ang maging ninong ng aking anak? Pagkapanganak pa lang ng bata, mayroon na siyang ninong na siyang pinakadakila sa buong lupain. Napakagandang isipin, hindi ba? Sa tingin ko, magandang ideya yan. Napakabuti naman, 3 buwan na pala ang dinadala niya ngayon. Nagkulang ako sa kanya at sa aming anak. Ngayon ko lang nalaman at mahigit kalahating taon na lang ay isisilang na siya. Ano kayang regalo ang magugustuhan ng inaanak ko? Kailangan kong maghanda ng isang malaking regalo para sa kanya. Haha, marahil ay nais niyang pakinggan ang mga kahangahangang kwento ng kanyang ama at ng kanyang ninong noong unang panahon. Kuya Xiangen, kay sarap alalahanin ng nakaraan. Noon, punong-puno talaga tayo ng silakbo at tapang. Ngayon, tumatanda na tayo. Oo nga, napakabilis talaga ng panahon. Ngunit mabuti na lang, marami pa tayong oras sa hinaharap. Kuya Xiangen, sa totoo lang, may isang bagay akong inilihim sa iyo. Anong bagay? Ang alkaimaya ng buhay at kamatayan ay mayroon palaging nakamamatay na epekto. Sa tuwing gagawa ako ng gamot, nababawasan ang haba ng aking buhay. Sa ngayon, ang haba ng aking buhay ay mayroon na lamang 300 taong natitira. Ngunit sapat na rin yon. Kaya naman itong mga nakaraang taon, hindi muna kita hinanap. Pinag-aaralan ko lang kung paano gumawa ng Payaldores pampahaba ng buhay. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo ako. Ang totoo, simula nang mapang-asawa ko si Lin Mei, naging maingat na ako sa buhay ko. Ayoko na sanang magpatuloy sa ganoong paraan ng paggawa ng mga Payaldores. Pero mabilis nang nauubos ang lakas ng buhay ko. Kaya napilitan akong subukang pag-aralan ng paggawa ng Payaldores na iyon. Kuya Xiangen, ang totoo, gusto ko sana itong ilihim sa iyo habang buhay.
buhay. Dahil natatakot akong baka isipin mong may kinalaman ka rito at sisihin mo lang ang sarili mo. Alam ko kasi kung anong klaseng tao ka. Kahit na wala ka namang kinalaman sa naging desisyon ko. Sarili ko itong pagpili. Pero ngayon na may anak na ako, naglakas loob na akong sabihin ito sa'yo. Umaasa ako na alang-alang sa ating pinagsamahan bilang magkapatid, ay matulungan mo akong alagaan ng aking mag-ina kapag wala na ako. Kapatid, patawad. Hindi kita matutulungan, dahil 6 na buwan na lang ang natitira sa buhay ko. Kuya Chang, ayos lang, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Huwag mo na itong isipin. Kapatid, ang sarili mong pamilya, ikaw mismo ang dapat magprotekta sa kanila. Gagawa ako ng paraan para mapahaba natin ang buhay mo. Kuya Xiaogen, huwag ka nang mag-abala pa. Sa nakalipas na mga taon, nilakbay ko na ang buong lupain. Sinaliksik ko na ang lahat ng mga sinaunang aklat, at sinubukan ko na rin ang bawat paraang naiisip ko. Sa antas na narating natin ngayon, nakatakda na at hindi na madaling mabago ang haba ng ating buhay. Walang silbi ang mga ordinaryong paeldores pampahaba ng buhay. Kahit pa ang mga paeldores na nasa ika-10 antas, o kahit ang mga paeldores ng mga bathala ay hindi natatalab sa akin. Wala na talaga tayong magagawa. Laging may paraan sa bawat problema. Sige na, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Ako ang maghahanap ng paraan para sa'yo. Ang dapat mo lang gawin ngayon ay ihinto ang paggawa ng mga paeldores na iyon. At samantalahin ang oras mo kasama ang iyong asawa. Mayroon ka pang mahigit 300 taon na natitira sa buhay mo. Sapat na ang panahong iyon para makahanap tayo ng paraan upang mapahaba pa ito. Ang tao ay natatakot mamatay, dahil lamang may mga mahal sila sa buhay na hindi maiwan, at may mga ugnayang nakatali sa kanilang puso. Sa wakas, ang batang ito ay hindi na nag-iisa. At hindi na siya ang ulilang binata na walang masandalan. Kuya Chang, bakit napakabuti mo sa akin? Lagi mo akong iniisip sa lahat ng bagay. Hindi mo ako kayang pag-alitan. Hindi mo ako kayang paglamangan. Pero kapag sa bunso na, ibang-iba ka. May gusto ka ba sa akin? Umalis ka nga. Pakiramdam ko lang kasi, napakabait mo sa akin. Kuya Xiaogen, matagal na tayong 3 magkakapatid na hindi nagkakasama-sama. Kailan ba tayo magkikita-kita muli? Tingnan natin. Bukas ay kailangan ko munang umalis dito. May kailangan lang akong asikasuhin. Kapag hindi ko ito pinuntahan, baka wala na akong pagkakataon muli. Bakit aalis ka na agad? Babalik din ako pagkatapos ng ilang araw, para may handa ko na rin ng regalo para sa inaanak ko. Masyadong maaga pa para maghanda, hindi ba? Hindi pa nga siya ipinapanganak. Walang problema, nakasanayan ko na talagang magbigay ng regalo ng maaga. Lalabas muna ako ng silid. Maghintay ka lang dito. Gusto kong sumama. Sige. Matandang berde. Nandito na naman ang lolo mo. Namimiss mo ba ako, matandang yo? Sino namang makakamiss sa'yo? Dahil lang ba sa nagawa ko noong kabataan ninyo? Noong binangga ko kayo ng kapatid mong si Shen Yangko, kailangan ba talagang magtanim ka ng galit hanggang ngayon? Sa wakas ay natahimik na rin tayo ng 100 taon. Inakala ko pang makakapamuhay na ako ng payapa sa natitirang buhay ko. Pero heto, bumalik na naman ang salot na ito. Mabuti pang mamatay kaysa maapakan ng aking dangal. Ngayong araw na ito, ibubuhos ko ang buong lakas ko laban sa'yo. Tutal, sawa na rin naman akong mabuhay. Kung sawa na palang mabuhay, hindi na ako magpapakita ng awa. Sandali. Bugso lang ng galit ang mga sinabi ko kanina. Chen Xiaogen, sabi mo ay nakapaghiganti ka na para sa mga galit mo noon. At napakaraming taon na rin ang lumipas na hindi ka pumupunta rito. Bakit kailangan mo pang gawin ito ngayon? Sabi nga nila, mas mabuting makipagkasundo kaysa magpalaganap ng puot, hindi ba? Kaya ang pagpunta ko rito ngayon, naparito ako upang tapusin na ang nakaraang hidwaan sa pagitan nating dalawa. Basta tulungan mo ako sa bagay na ito. Mula ngayon ay hinding-hindi na kita muling aapihin. Ikaw.
HMPH, may hihilingin ka pala sa akin. Pero bakit ganyan pa rin ang asal mo? Ganyan ba ang nakikiusap sa kapwa? Mukhang may ilang tao talaga na hindi matututo kung hindi mabubugbog. At talagang naghahanap ng sakit ng katawan. Teka, seryoso ka ba talaga? Patawad, ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Pag-usapan natin ito ng maayos, pakiusap. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Hi! Nais kong malaman, kung kaya mo bang gumawa para sa ating antas ng mabisang elixir na makapagpapahaba ng buhay. Imposible, sa antas nating ito. Wala nang elixir na pampahaba ng buhay ang tatalagpas sa atin. Maging ako nga na mayroon na lamang natitirang 1,000 taon ng buhay, ay araw-araw ding nag-iisip kung paano pa ito mapapahaba. Pag-isipan mo itong mabuti. Baka may iba pang paraan. Alam ko, marami ka ng pinag-aralang kakaibang formula ng elixir, maging ang ilang mga ipinagbabawal na sining. Sa totoo lang, mayroon nga talagang isang uri ng elixir na makapagpapahaba ng buhay ng mga taong nasa antas natin. Ngunit ang paraan ng paggawa nito ay lubhang masalimuot at nangangailangan ng isang pangunahing sangkap na imposibleng mahanap. Sabihin mo, kailangan ng isang taong mag-aalay ng 4,000 taon ng kanyang sariling lakas buhay at ihahalo ang kanyang pinaka-esensya ng dugo sa elixir na aking lilikhain. Ang elixir na magagawa mula rito ay makapagdaragdag lamang ng humigit kumulang 1,000 taon sa buhay. Totoo ang mga sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro, kaya huwag kang magagalit sa akin dahil dito. Ayos lang, masaya nga ako dahil dito. Sino ang mag-aakalang magiging ganito kapabor ang tadhana? Sa huling sandali ng aking buhay, ay makagawa pa ako ng isang huling bagay para sa aking kapatid. Tulungan mo akong gumawa ng elixir, ang lakas buhay at esensya ng dugo. Mayroon ako niyan. Sigurado ka ba talaga? Halos 3,000 taon na akong nabubuhay sa mundong ito. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng taong nagsasawa na sa sarili niyang buhay. Kusang isuko ang 4,000 taon ng iyong buhay para lang gumawa ng Paeldores na pampahaba ng buhay para sa iba. Isa itong malaking kabaliwan. Kung hindi ako nagkakamali, ang Paeldores na ito ay para kay Shen Yangfu. Ang talino mo naman. Talaga bang handa mong gawin ito para kay Shen Yangfu? Ang isuko ang 4,000 taon ng iyong buhay at mag-iwan na lamang ng 1,000 taon para sa sarili mo. Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, kapag nagsisi ka sa huli, huwag kang lalapit sa akin. Huwag ka ng maraming salita. Simulan mo na ang paglikha ng Paeldores. Karapat-dapat ang aking kapatid sa sakripisyong ito. Sige, gagawin ng matandang ito ang lahat ng aking makakaya para magawa ito para sa iyo. Gaano katagal bago matapos ang paglikha ng Paeldores na ito? Hindi naman magtatagal. Madali lang gumawa ng Paeldores na pampahaba ng buhay. 10 araw lang ay sapat na. Sa oras na matapos ang paglikha, siguraduhin mo lang na handa mong isakripisyo ang iyong dugo at lakas ng buhay. Maraming salamat sa iyo. Magtapat ka nga sa akin. Gusto mo ba talagang mamatay kaya mo ito ginagawa? Matagal mo na bang balak na gamitin ang sarili mong buhay para lang iligtas ang buhay ng iyong kapatid? Maniwala ka, hindi ko rin gustong mamatay. Hindi sa nais kong mamatay para sa aking kapatid, kundi dahil wala na ring saysay ang matitira kong buhay ngayon. Kung gusto mong mamatay, sige, mamatay ka. Isa akong malaking tanga kung makikialam pa ako sa iyo. Kung nagpasya ka na, ihanda mo na ang dugo ng iyong lakas ng buhay. Paalala ko lang sa iyo sa huling pagkakataon. Pag-isipan mo itong mabuti. Sulit ba talaga ang lahat ng ito para kay Shen Yangfu? Shen Yangfu, siguradong nailigtas mo ang buong mundo sa nakaraan mong buhay. Kaya naman nagkaroon ka ng isang kapatid na katulad niya. Sige na, tinitiyak ng matandang ito na matatapos ko ang Paeldores na ito para sa iyo. Nabuo na ang Paeldores. Ayos na. Mula ngayon, barado na ang anumang atraso sa pagitan nating dalawa. Maraming salamat. Ngayon, pareho na tayo ng haba ng natitirang buhay. Sigurado ka bang hindi ka nagsisisi? Kung kakainin mo ang Paeldores na ito ngayon, mabubuhay ka pa ng 2,001 taon. Bakit naman ako magsisisi? Sino ba naman ang hindi mamamatay sa mundong ito? Basta't may kabuluhan ng mga ginagawa ko. Humahanga ang matandang ito sa iyo. Lolo. Apo ko. Halika, lumapit ka rito kay Lolo. Ha ha ha. Aalis na ako, matanda. Sige. Dumalaw ka rito kapag may oras ka. Sige, matandang ito. Mayroon akong anak-anakan. Naisi silang pagkaraan ng 6 na buwan. Sigurado ka bang lalaki? Naramdaman ko na ito. Isang lalaki nga. Kung ganoon, bakit hindi tayo maging magbalae?
Bakit mo ako tinitingnan? Huwag mo akong kausapin. Hindi ako nakikipag-usap sa mga hanggal. Walang kinalaman ang pagkamatay ko sa bagay na ito. Malalaman mo rin ang lahat kapag dumating ang tamang panahon. Walang kinalaman, paano kung mali ang kutob mo? Baka naman hindi ka mamatay. Ginamit mo ang 4,000 taon ng iyong buhay. Para kay Shen Yufo, sulit ba talaga? Hindi mo naiintindihan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa kanya. Nakilala ko siya noong panahong bata at mapusok pa ako. Sinabi ko na rin ito sa iyo noong nakaraan. Mas nauna ko siyang nakilala bago ang ate mo. May isang pagkakataon noon, para protektahan ako. Mag-isa niyang hinarap ang mahigit 100 mandirigma at doon ay naputulan siya. Nang isang kamay at paa, mapatay lang ang mga nangapi sa akin. At sa loob ng isang mahiwagang lupain, hinarang niya ang kanyang sarili. Para iligtas ang buhay ko. Gusto kong bumaba at sumakay ng bangka sa lawa. Gusto mo bang sumama? Nais ko sanang bumili ng mababangong bulaklak at magdala ng alak. Subalit hindi na ito tulad ng mga paglalakbay noong kabataan natin. Ngayon ko lang talaga ito naintindihan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, sana ay makasama ko silang muli na sumakay sa bangka at magliyag sa lawa, at pagmasdan ng mga magagandang dilag. Tara na. Sige. Kuya Chang, 10 araw kang nawala. Saan ka ba nagpunta at anong ginawa mo? Eto, Paeldores, pampahaba ng buhay para sa'yo. Kaya nitong pahabain ang buhay mo ng 1,000 taon. Kuya Chang, ito ba? Hindi mo ba ako niloloko? Inay ko. Kuya Chang, papaano mo nakuha ito? SHH. Pinuntahan ko ang emperador ng Alcay Maya para makiusap. Siya ba talaga? Anong naging kapalit? Una, maayos na ang gulo sa pagitan natin at sa kanya. Pangalawa, kapag lumaki na ang aking inaanak, naanak mo nga kung magustuhan nila ang isa't isa. Ipakakasal siya sa apo nitong babae. Hahaha, ang galing mo talaga, Kuya Xiangan. Hindi naman maituturing na kapalit yan. Parang tayo pa ang nakakuha ng malaking pabor sa emperador ng Alcay Maya. Ha 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 ha. Alagaan mo ng mabuti ang pamilya mo mula ngayon. Pangako mo sa akin, huwag ka nang gagawa ng mga paeldores sa ganyang paraan. Pag-aralan mo ulit ang tamang paraan ng paggawa ng paeldores. Sa tingin ko, hindi na aabot ng 300 taon at mababawi mo rin ang husay mo ngayon. Ipinapangako ko. Ako mismo ang magluluto para sa hapunan natin mamaya. Sigurado ka bang gusto mo itong ilihim sa kanya? Tulungan mo akong itago ito sa kanya. Ayokong maging pabigat ito sa kalooban niya. Alam mo ba kung bakit nagustuhan kita? Dahil ang tanga mo. Sobrang tanga mo talaga. Mauuna muna akong magpahinga. Ganyan din ang sinabi ng ate mo noon. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Hahaha, Shen Yangfo. Ang saya-saya mo, di ba? Kasama mo ang pinakamamahal mong asawa, at nariyan din ang matalik mong kaibigan. At magkakaanak na rin ako. Oo nga, pero itong kaibigan mo naman. Lasing na nga, uminom pa rin ng uminom. Ihahatid ko muna siya sa silid niya para makapagpahinga. Muntik mo nang masira ang napakahalagang bagay na ito. Bakit? Bakit? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Natatakot akong habang buhay niyang pasanin ito sa kanyang kalooban. Ang taong yan kasi. Kung tapang naman ang pag-uusapan, talagang maaasahan siya. Kaso, napakadali niyang madala ng kanyang emosyon. Ang sinasabi ko ay, bakit hindi mo ako gusto? Ipagpatuloy na natin.
Sige, mag-usap muna kayong magkakapatid. Mauuna na akong magpahinga. Magpahinga ka na rin ng maaga, Shen Yangpo. Sige, aking mahal, magpahinga ka na ng maaga. Kuya Chen. Sa totoo lang, nararamdaman ko sa'yo ang matinding lungkot na naramdaman ko rin noon. Sabihin mo sa akin ang totoo, ano bang nangyari? Nag-away ba kayo ng matindi ni ate? Balak nyo na bang maghiwalay ng tuluyan? Hay! Ang talas mo talaga. Napansin mo pa talaga yan. Sinong lalaki ba naman ang hindi matututo niyan kapag kasal na? Saka nang pumunta ka rito ngayon. Kasama mo pa si Binibining Luo Yizi. Umalis ka nga rito. Mukha ba akong ganyang klaseng tao? Ha ha ha, kung ganoon, ano ba talaga ang dahilan? Sa totoo lang, tayong mga lalaki, kailangan nating gumawa ng unang hakbang minsan. Kailangan nating magpakumbaba at magparaya sa mga babae. Ang makilala si Kuya Xiangan sa buhay na ito, ay talagang patunay sa mga sinabi mo noon. Anong sinabi ko na siguro'y nailigtas ko ang buong kalawakan sa nakaraan kong buhay. Kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang kalawakan na iyan. Wala nang masabi, idaan na lang natin sa alak. Kuya Chen, humingi ka na talaga ng tawad kay ate. O gusto mo, ako na ang kumontak kay ate para sa'yo, kahit na alam kong hindi niya ako masyadong gusto. Huwag na. Kapatid, ang mabigat mong pasanin. Ako na ang magdadala nito para sa'yo. Magiging napakahirap nito sa hinaharap. Chen Xiangen, buksan mo ang pinto. Nariyan ba si ate? Hoy. Magsalita ka naman, ano bang nangyari sa'yo? Sa wakas, sumagot ka rin. Pasaway na ate, masamang ate, loka-loka kong ate. Nakainom ka na naman no? Sige na nga, ang huling beses na uminom ka ay mahigit 100 taon na ang nakalipas. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang uminom. Sino ba ang kasama mo? Huwag kang papayag na apihin ka ng iba, si Chen Xiangen. Sabihin mo alagaan ka niya ng mabuti. Pero kapag namatay siya, paano na niya ako aalagaan? Pinagkakaisahan niyo akong lokohin. Paano naman siya mamamatay? Maliban na lang kung gusto talaga niyang mamatay. Bakit naman niya gugustuhing mamatay? Ahaha. Malay ko ba kung bakit o paano siya mamamatay? Sinasabi naman niya sa akin ang lahat. Ikaw lang ang laman ng isip niya. Sa tuwing nakikita ko siyang malungkot at nag-iisa, nadudurog ang puso ko para sa kanya. Kahit na nag-aalala rin naman ako ng husto sa kanya. Sabihin mo sa kanyang magpadala agad ng mensahe sa akin. Huwag na, ako na mismo ang magtatanong sa kanya. Kuya Xiangen, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Anong sorpresa? Malalaman mo rin mamaya. Matanda ka na para gumaya pa sa mga pauso ng kabataan ngayon. Kakasabi lang sa akin ni Yeezy na mamamatay ka raw. Totoo ba? Mamamatay ka nga ba talaga? Aking hipag, matindi ka talaga. Nalasing ka lang, nagpadala ka na agad ng boses mensahe sa ate mo. Ate, ako po si Shen Yufu. Kasama ko po ngayon si Kuya Xiangan dito sa tabi ko. Ipapaliwanag ko po sa inyo, ha? Hindi po si Kuya Xiangan ang mamamatay. Ang totoo po niyan, nalasing lang si Binibining Roizi. Malamang ay sinabi sa kanya ni Kuya Xiangan ang tungkol sa aking kamatayan. Kay Binibining Luoizi. Pero dahil nga nalasing siya, ang nasabi niya ay si Kuya Xiangan ang mamamatay. Pero ate, huwag na po kayong mag-alala para sa akin. Nakahanap na si Kuya Xiangan ng Paeldores na pampahaba ng buhay para sa akin. Dahil napagtanto na talaga ni Kuya Xiangan ang kanyang pagkakamali. Kanina nga habang kausap ko siya, bakas na bakas sa mukha niya ang pagsisisi. Sinampal pa nga niya ng malakas ang sarili niya ng ilang beses. Nariyan sa tabi mo si Chen Xiangen, hindi ba? Sabihin mo sa kanya na pinatatawad ko na siya. At kasalukuyan akong nasa aking meditasyon ngayon. Babalik din siya pagkalipas ng 1 taon. Sabihin mo sa kanya na huwag na siyang gumawa ng kung ano-ano pa. At huwag na rin siyang magdahilan ng kung ano-anong kalokohan. At saka, alagaan mong mabuti ang aking kapatid. Kuya Xiangen, may talab pala ang sinabi ko. Akala ko pa naman masamang impluensya ang tingin sa akin ni ate. Hindi mo na kailangang malungkot pa. Pagkalipas ng 1 taon, makakabalik na si ate. Ha 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 ha. Napakaswerte ni Yangpo na magkaroon ng kapatid na tulad mo. Wala naman akong masyadong ginawa. Nagsabi lang naman ako ng totoo. Pero, Kuya Chang, bukod sa akin, kay Binibining Luoyizi at sa emperador ng Alkaymaya, sino pa ba ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon ko? Wala na, huwag kang mag-alala. Pinagsabihan ko na silang ilihim ito. Basta huwag lang uling maglalasing ang batang yon na si Luoyizi. Nga pala, ano ba talaga yung sinasabi mong sorpresa?
Ang galing mo talagang magplano, bata ka. Hehe, dapat lang na magkasama-sama tayong tatlong magkakapatid kahit minsan. Gigi, may oras ka palang pumunta rito. Noong una, abala ako sa mga gawain sa sekta. Pero bigla akong binalitaan ng batang ito na magkakaroon daw ako ng inaanak. Sinabi pa niyang nandito ka rin. Kaya iniwan ko agad ang lahat at naglakbay magdamag para makarating dito. Mabuti naman at nakarating ka, bilang parusa, uminom ka muna ng 3 tagay. Lo, sa hina kong uminom, baka 2 tagay lang kaya ko. Hahaha, hay nako. Ang tindi mo talaga, Yangpo. Muntik ka nang mamatay pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Wala naman ding silbi kahit sabihin ko sa'yo. Iba talaga si Kuya Xiang'an. Sa loob lang ng ilang araw, napahaba na niya ang buhay ko. May punto ka naman doon. Pero bakit parang naiinis pa rin ako? Sa susunod, kapag may problema, sabihin mo muna sa akin bago ka pumunta sa kanya. Maliwanag ba? Ano na palang balita kay ate? May sinabi ba siya sa'yo? Dahil sa mga pagsisikap ko, babalik na si ate pagkalipas ng 1 taon. Ha ha ha. Ang husay mo talaga, 1 kilos mo lang, naayos agad. Hindi mo lang alam. Nagalitan ako ni Hipag at tinawag na walang kwentang kaibigan. Na hindi man lang daw ako karapat-dapat na maging barkada mo. Ha 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 ha. Maraming salamat, aking kapatid. Napansin kong parang nagbago ka nitong mga nakaraang araw. Bakit ba palagi ka nang nagpapasalamat? Sinasabi ko sa iyo, masamang gawi yan. Mas gusto ko pa rin yung dati mong gawi, yung ikaw na nga ang nakakuha ng pakinabang. Tapos magpapakita ka pa ng mukha na parang may utang ako sa iyo, nakakainis. Ha 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 ha. Ha ha ha. Sige, magpatuloy lang kayo. Kapag isinilang na ang aking inaanak, tayong 3 naman ang mag-iinyuman ng walang uwian. Kuya Xiang'an, bumalik na tayo. Ang pamamaalam na ito na ang magiging walang hanggan. Ngayong araw, kailangan ko na ring umalis. Balak kong magtungo sa lupain ng mga halimaw. Sige, kapag isinilang na ang aking anak, ako mismo ang pupunta roon para iabot ang imbitasyon sa iyo. Dapat ikaw na dakilang ninong ang unang bumuhat sa bata. Kuya Xiang'an, magtapat ka sa akin. Wala na ba talagang ibang kapalit ang Paeldores ng mahabang buhay na iyon? Kung ang pagbugbog sa matandang nakaberde ay may kapalit din. Iyon ay ang pananakit ng aking kamay. Mabuti naman kung ganoon, maraming salamat, Kuya Xiang'an. Magkapatid tayo, kaya huwag ka nang magsalita ng ganyan. At saka, pangako mo sa akin na mabubuhay ka ng mabuti sa loob ng mahigit 1,000 taon. At gagawin ko iyon. Mabubuhay ako kahit anong mangyari hanggang sa isilang ang iyong anak. Wala ka na bang maalala? Nakipag-usap ba sa iyo ang aking ate? Hindi ko pa nga ako nakakapagsalita. Ipinaliwanag na agad ni Yangpo ang lahat para sa akin. Sinabi niyang lasing ka lang kaya ibang tao ang nabanggit mo. Na siya raw ang mamamatay, hindi ako. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko nakikitain ng iyong ate. Bakit? Di ba siya ang pinakagusto mong makita? Gusto ko nga siyang makita higit sa sino man. Noong nalaman kong malapit na akong mamatay, napakalungkot ko talaga at nakaramdam ng matinding kawalan. Sana man lang ay nasa piling ko siya. Ngayong nagkaipon-ipon na kami ng mga kapatid ko, napag-isipan ko na ring mabuti. Mas mabuting hindi na kami magkita. Kahit ikaw nga, napansin mo ang lungkot sa puso ko. Paano pa kaya siya? Imposibleng hindi niya ito mapansin. Ayokong malungkot siya dahil sa akin. Pero, huwag na nating isipin pa, hayaan na lang natin ang ganito. Sa susunod, huwag mo na rin siyang tulungang magbihis. Pagkalipas ng 50, aalis na tayo rito. Pupunta tayo sa lupain ng mga yaw. Sa lupain ng mga yaw. Para makipagkita sa isang lumang kaibigan. Ang ikatlong pinakamalakas na mandirigma ngayon sa kontinente ng Kenggyeon. Lihim din akong minahal ng taong iyon noon. Muntik na nga niya akong maaga mula sa ate mo. Monghe, kaya ba ayaw mong makipagkita sa ate ko dahil may pupuntahan kang ibang babae? Ang dami mong niluto, hindi naman natin mauubos ang lahat ng ito. Sabi mo, Panginoong Xiang'an, ito ang pinakamataas na paggalang sa mundo ng Jianghu. Tanda ito ng pasasalamat ko sa tulong mo sa akin. Sige, uubusin ko talaga ang lahat ng ito para sa iyo. Ha 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 ha. Kapatid, kailangan ko nang umalis. Sige, bumalik ka ulit sa susunod. Oo, alagaan mong mabuti ang asawa mo at ang mga bata, at alagaan mo rin ang sarili mo. Kuya Chang, huwag kang magsalita ng ganyan. Nagsasalita ka na parang huling habilin na yan. Aalis na ako.
Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Hihintayin ko ang muli mong pagbabalik. Hindi ka ba lilinggan para tumingin man lang? Natatakot ako na kapag lumingon ako, baka hindi ko nagastuhing umalis pa. Kapatid, mag-iingat ka. Ano ba talaga ang ikinamatay mo? Sabihin mo naman sa akin, pakiusap. Pangako, hindi ko sasabihin sa ate ko at hindi ko rin ipapaalam sa iba. Ang batang ito talaga. Sa pagkakaalam ko kay Yang Fu, baka tanungin niya muli si Dan Huang. Sana ito pa rin ni Dan Huang ang aming kasunduan. Sigurado ka bang gusto mong sumama sa lupain ng mga yaw? Susunod lang ako sa'yo. Gusto ko kasing makita kung paano ka talaga mamamatay. Yeba. Para makahabol tayo sa oras, ililipad na lang kita. Masyado kang mabagal. Natitirang oras ng buhay ni Chen Xiong'an, 170 araw. Pakiusap po, iparating ninyo. Sa Imperatrice ng mga yaw na si Chen Xiong'an ay narito upang makipagkita. Pagpupugay po sa inyo, Senior Chen. Senior, maghintay po kayo sandali, ipararating ko po agad sa kamahalan. Senior, sinabi po ng kamahalan na hindi niya kayo tatanggapin. Paalam mo ulit sa kanya. Sabihin mo sa kanya, may napakahalaga akong bagay na kailangang talakayin sa kanya. Kung ayaw niya akong papasukin, hindi ako mag-aatubiling pilit na pumasok. Sinabi po ng kamahalan na pumasok daw po kayo kung gusto ninyo, kung talagang may kakayahan kayo. Wala naman akong nagawang masama sa kanya, at wala rin akong ginawang makakasama sa lahi ng mga yaw. Pero bakit ganoon na lang ang asal niya para hindi ako papasukin? Posible kayang nandoon sa loob si ate. Gusto mo na rin bang makipaglaban? Gusto mong pasukin ang barrier? Ayon sa sabi-sabi, hindi matitibag ang barrier na ito. Baka pati ikaw ay hindi makapasok. Hindi ako mapipigilan ng barrier na ito. Tara, pasok na tayo. Ay isang kumpas lang ba talaga ng espada? Ay nasira na agad ang barrier. Kamahalan, si Senior Chen po. Nakapasok na po siya sa kulungang yaw. Hindi ko ba sinabi sa iyong huwag mo siyang papasukin? May galing ka nga talaga. Nandito ba ang asawa ko? Pero kakaalis lang niya, pumunta siya roon. Hahabulin mo ba? Hindi na kailangan. Naparito ako para makipagkita sa'yo. Balak kong manatili rito sa'yo ng ilang araw. Bakit? Sa tingin ko, nasaktan ka sa pag-ibig. Kaya pumunta ka rito para magpagaling ng pansamantala. O kaya naman, dito ka na tumira habang buhay. Kaya naman kitang alagaan palagi. Ganyan ka pa rin talaga. Kailanman ay hindi nagbago. Hindi talaga ako nagbago. Tingnan natin kung nagbago ka nga. Parehong-pareho pa rin talaga. Iba lang talaga ang aura mo ngayon. Chen Xiong'an. Naisip mo bang sabay kaming angkinin na magkapatid? Tiyak na napakagandang tingnan yun. Diminite ka, kapag nagsalita ka pa ng ganyan, makakatikim ka na sa akin. Ganyan naman talaga siya palagi. Talaga bang hindi mo susundan si Luo Yikeng para pabalaykan? Sa lakas mong yan. Kung gugustuhin mo, madali mo siyang mahahabol. Bakit ayaw mo? Ibig bang sabihin nito, may pag-asa na ako? Wala. Gusto talaga kitang patayin. Sige, gawin mo kung kaya mo. Nabalitaan ko kay Luo Yikeng na nagpanggap ka raw na patay para pabalaykan siya. Totoong patay o nagpapanggap lang? Ano sa tingin mo? Sa kapangyarihan mong madaling sumaira sa mortal na sumpa ng aking lahi, walang sino man sa mundong ito ang makakapatay sa iyo. Maliban na lang kung ikaw mismo ang gustong mamatay. Kaya naman napakasamang palusot yun. Saan ako mananatili habang narito ako? Dito pansamantalang nanunuluyan si Luo Yikeng sa mga panahong ito. Sigurado akong masasanay ka rin dito. Huwag mong sabihing inilipat mo rito ang bangin at ang bakuran ko. Hindi ba't kamukhang kamukha talaga? Kaya naman, gumawa ka ng bakurang katulad ng sa akin. Anong balak mo, ang hintayin na magkahiwalay kayo ng asawa mo? At pagkatapos ay tumakbo ka sa aking mga bisig. Sa sandaling ito. Kahit na pumunta ka rito, hindi mo pa rin mararamdamang bago sa iyo ang paligid.
Balak ko lang sanang manatili ng ilang araw. Pero hindi ko mamasamain kung dito ka natitira habang buhay. Tingnan natin. Sige. Kapag naayos ko na ang mga gawain sa tribo ng demonyo, babalik ako rito para samahan ka. Napakawalang hiya talaga ng demonitang iyon. Wala siyang ibang ginagawa kundi akitin ka sa bawat salita niya. Huwag na huwag kang magpapadala sa kanya. Kung nagpaakit ako sa kanya, sana ay matagal na akong nahulog sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. Hindi maaari, kailangan kitang bantayang mabuti. Hindi ka maaaring umalis sa paningin ko kahit isang hakbang. Kapadadala ko lang ng mensahe sa iyong ate. Anong sinabi niya? Kung babalik siya ngayon, aabot pa siya. Kung hindi, darating ang oras na pagsisisihan niya ito. Pero hindi talaga siya sumasagot sa akin. Kaya huwag mo na siyang padalhan pa ng mensahe. Hayaan na muna natin siyang mamuhay ng payapa sa mga natitirang araw. Isa pa, kapag wala na ako, pangako mo sa akin, nasasamahan mo ang ate mo sa mahihirap na panahong iyon. At huwag mo siyang hahayaang gumawa ng anumang ikapapahamak niya. Pangako mo. Napakakulit mo naman. Hindi na ganoon katagal ang oras ko para kulitin ka. Alam ko na, pangako kung pangako. Bakit mo ba sinasabi ang mga bagay na yan? Gutom na ako, gusto ko ng inihaw na isda. Ahas ka naman talaga. Pero mahilig kang kumain ng isda. Bakit? Bawal ba? Bilasan mo na nga. Ipag-ihaw mo na lang ako ng kahit alin sa mga isda dyan na pampahaba ng buhay. 100 taon na akong naghihintay para sa sandaling ito. Magandang ideya yan. Iihawin ko na ito para sa iyo ngayon din. Alam mo ba? Na halos gabi-gabi, naglalaan ako ng oras na pumunta rito para lang manood ng mga bituin. Naaalala ko na kung anong lugar ito. Sa bagay, ngayon mo lang naman naalala. Pagkatapos ng lahat, halos 200 taon na rin kasi ang nakalipas. Sabi ni Luo Yikeng, ang 2 bituing iyon ay pagmamay-ari ninyong dalawa. Hindi matanggap ng puso ko, pero wala akong ganoong lakas para pabagsakin ng mga iyon. O siya, magtapat ka nga sa akin. Hindi ka pumunta rito para lang makipagkwentuhan. Ano ba talaga ang sadya mo? Napakatalino mo talaga. Masyado kang mapapagod niyan. Gusto kong mangako ka sa akin para sa isang bagay. Sabihin mo muna kung ano yan. Depende sa mood ko kung papayag ako o hindi. Sa susunod, huwag mo sanang sasalakayin ang aking sekta. At kung may kakayahan ka, tulungan mo sila kapag may ibang umatake sa kanila. Nagpapatawa ka ba? Dahil nandyan ka, hindi lang ako. Walang sino man sa buong mundo ang mangangahas na galawin kahit isang bahagi ng sekta mo. Laging may mga hindi inaasahang nangyayari. Sabihin mo na lang kung papayag ka o hindi. Sige, pero kailangan mong mangako na gagawin mo ang 4 na bagay para sa akin. Pangit pakinggan ang numerong 4. 3 na lang kaya, hindi, pangit din pakinggan. Kung ganoon, 5 na lang. Sige na nga, manatili na lang sa 4. Basta ba kaya ko itong gawin? Una, ipagluto mo ako ng inihaw na isda sa loob ng 10 sunod-sunod na araw. Madali lang iyan. Pangalawa, halikan mo ako para palitan ko ang isa. O kaya, samahan mo ako buong magdamag kapalit ng isa. Ano ba yan? Seryoso ka ba? Palitan mo na nga ang mga hiling mo. Ang pagkagusto ko sa iyo ay tulad lang ng sa isang matalik na kaibigan. Matalik na kaibigan. Gusto talaga kitang patayin. Sige na, sabihin mo na, ang 3 bagay. 3, tumitig ka sa aking mga mata. At seryoso mong sabihin na gustong-gusto mo ako. Kakayanin mo naman ang hiling kong ito, di ba? Hindi ko na ito papalitan. Gustong-gusto kita. Natupad na rin ang pangarap ko. Ang buhay ko nga naman, punong-puno ng pait dahil sa dinami-rami ng tao, sa iyo pa ako nagkagusto. At sa dinami-rami naman ng babae, si Luo Yichun pa ang mas mahal mo. Kung ibang babae lang siguro yon, baka mas pinili mo pang mapalapit sa akin, di ba? Siguro nga. Tinasabi ko na nga ba, sa katunayan, nakikita ko rin gusto ka rin ni Luo Yizi. Kung mababalikan lang natin ang panahong iyon, ako ba ang pipiliin mo? Pipiliin ko pa rin siya. Sige, huwag mo nang sabihin pa. Masyado kang matigas ang ulo, wala ka ng pag-asa. Sa dami ng iba pang magagandang tanawin sa paligid, ipinipilit mo pa rin magpakamatay sa iisang puno lang. Ang 4 na bagay. Hindi ko pa naiisip. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Ipagluto mo na lang ulit ako ng 2 inihaw na isda. Kaya ba hindi ka pa bumabalik sa silid mo dahil natatakot kang pasukin kita sa gabi? Ilang beses mo na ba yung ginawa sa aking ganyan? Tuwing pumupunta ako rito na mag-isa, ganyan ka naman lagi, di ba? Ano ang tingin mo sa akin? Isang taong walang kahihiyan. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako babalik. Kung ganoon, magpahinga ka na ng maaga.
Iningatan ko ang aking sarili hanggang ngayon, para lamang hintayin ka. Sigurado ka bang ayaw mo man lang subukan? Kung magsalita ka naman, parang ikaw lang ang nag-ingat sa sarili mo. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Ang pinakatumatak sa aking alaala, ay ang mga paputok na inihanda mo para sa akin noong taong iyon. At simula rin noon, ikaw lang ang naging laman ng puso ko. Wala na itong kuwang para sa iba pa. Maganda ba? Napakaganda. Naisip ko na ang pang-apat na hiling. Sabi mo, sasabihin mo na lang kapag paalis ka na rito. Sige. Aalis na ako. Ang pang-apat na bagay. Sabihin mo na, ano ang huling hiling mo? Dagdagan pa natin ang 4 pang hiling. Hindi na ako nakikipagbiroan sa'yo. Baka hindi ka rin maniwala kahit sabihin ko. Ang pang-4 kong hiling ay, nais kong maging masaya ka sa buhay na ito. Masyado bang pakinggan na hindi totoo? Sana ako na lang. Sana ako na lang ang taong magpapasaya sa'yo. Araw-araw ko yung pinapangarap, pero wala tayong magagawa. Ikinatadhana ng langit na hindi tayo maaaring magkasama. Ang tanging magagawa ko na lamang, ay umasang may ibang taong magpapasaya sa'yo. Sana. Sa sandaling iyon, akin ka. Sana rin, maging masaya ka sa buhay na ito. Napakasimple lang ng paraan para maging masaya ako. Sapat na ang makita mo ako kahit isang beses lang bawat taon. Nagbibiro lang naman ako sa'yo. Napakaabala mong tao. Kapag nagkaayos na kayo ni Luho Yikeng, siguradong wala ka ng panahon para alalahanin pa ako. May isang bagay akong nais gawin para sa'yo. At pagkatapos nyun, ano naman ang susunod mong gagawin? Alam kong matagal mo nang binabantayan ang kuweba ng Jinyao. Palaging mag-ingat sa mga sinaunang halimaw na matagal nang nakakulong. Baka makatakas sila at maghasik ng kaguluhan. Pwede akong pumasok sa loob para tulungan kang ubusin sila. Palagi mo ba akong pinagmamasdan? Bakit parang alam na alam mo ang sitwasyon ko? Pero hindi na kailangan. Masyadong mapanganib sa loob. Hindi pa natin alam kung ilan talaga sa mga sinaunang halimaw ang buhay pa. Ang buhay pa silang lahat. Kaya nilang mapabilang sa 10 pinakamalakas sa buong lupain. Gayunpaman, napakatibay ng selyo rito. Napakaliit ng pag-asa nilang makalabas. Sabi mo nga, walang sino man sa mundong ito ang makakasakit sa iyo. Pero kahit na, hindi ko pa rin papayagan. Hindi mo ako mapipigilan. Sige na, hanggang dito na lang muna ngayong gabi. Matulog ka ng mahimbing. Hindi mo talaga kailangang makipagsapalaran. Anong pakikipagsapalaran? Sa mundong ito, walang sino man ang makakapigil sa akin. Mahal na hari, huwag ninyo na po kaming alalahanin. Gawin ninyo po ang dapat ninyong gawin. Pagpupugay po, Senior Chen. Buksan ang lagusan ng yungib ng mga halimaw. Buksan mo na. Hindi mo talaga kailangang makipagsapalaran. Huwag kang mag-alala, matatapos din ito agad. Naku, may isang sinaunang halimaw na nagbabantay sa tapat ng lagusan. Ha ha ha, sino ang mag-aakala? Sa wakas, dumating din ang araw na hinihintay ko. Naglay mo ang dugo ng maharlikang lahi. Sa lakas mong iyan, tiyak na ikaw ang pinuno ng mga halimaw ngayon. Isa ito sa 10 sinaunang halimaw na ikinulong noon. Sila Yan Wo. Sino ang mag-aakalang buhay pa siya hanggang ngayon? At nagawa pa niyang maabot ang ganoon katinding kapangyarihan. Kung buhay pa siya, malamang ay buhay pa rin ang natitirang 9 na sinaunang halimaw. At kapag nagsama-sama ang 10 halimaw na iyon, magiging kakilakilabot ang kahihinatnan nito. Kung ganoon, mas mapapadali pa pala ang trabaho ko. Isang hamak na tao, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Sakto, ilang libong taon na rin akong hindi nakakatikim ng laman ng tao. Kaya ikaw na lang ang gagawin kong pampaganya. Hindi maaari, kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na tao. Iba na ang panahon ngayon. Sige, gabayan mo ako at ipakilala mo sa akin ang dati mong kaibigan. Kung sa tingin mo ay makakatakas ka sa harap ko, pwede mong subukan.
Pagkapasok ko, isara mo kaagad ang pinaka, pasukan, at buksan mo na lang muli pagkalipas ng isang mityan ng insenso. Gaano pa karaming sinaunang halimaw na kasing lakas mo ang narito? Lahat ng 10 dakilang sinaunang halimaw ay buhay pa hanggang ngayon. Hulihin siya. Mahal na Panginoon, maaari ko bang malaman kung ano ang nagdala sa inyo rito? Para wasakin ang inyong kapangyarihan. Nais mo na bang mamatay ngayon? Mahal na Panginoon, maaari niyo po bang maawan at patawarin ang aking buhay? Nangangako po ako, kusa kong sisirain ang kalahati ng aking kapangyarihan. Ito ang magiging gantimpala mo sa paggabay sa akin. At hinding-hindi na ako aalis pa rito. Mabuti naman at masunurin ka. Sige, magpatuloy ka sa paggabay. Mas mabuti nang kayo ang mamatay kaysa ako, mga lumang halimaw, huwag niyo akong sisihin. Tigrong apoy, anong ginagawa ng taong ito rito? Teka, bakit tila lumiit na lang ng ganyan ang iyong kapangyarihan? Huwag niyo akong sisihin. Bago ako mamatay, may nagawa naman akong isang bagay na kaya ko para sa inyo. Aba, malapit na palang mamatay ang taong ito. Naparito ba siya para lang mamatay? Lintik naman, naloko ba tayo? Maaaring peke lang ang nararamdaman nating aura ng kapangyarihan niya. Hindi biro ang lakas ng taong ito. Pero maaari ring mahina lang talaga siya. Naparito siya para patayin tayo. Magsama-sama tayo para paslangin ang taong ito. Nais ko lamang kayong patayin sa pamamagitan ng aking mga kamay. O kaya naman ay kayo ang pumatay sa akin. Napakayabang, naghahanap ka ng kamatayan. Hulihin muna natin ang taong ito. Malalaman din natin ang iba pang detalye kapag pinilit nating paaminin siya sa pamamagitan ng pagpapahirap. Sapat na siguro ang oras ng isang mityan ng insenso. Mahal na Panginoon, maawa po kayo. Mahal na Panginoon, nagkamali po ako. Maaari po ninyo akong gawing alagang hayop. Kaming lahi ng mga tigrong apoy ay may napakahabang buhay. At kaya ko pa kayong paglingkuran bilang alagang hayop ng mahigit 1,000 taon. Ano ba ang ginawa mo noon at bakit ka ipiniit dito? Wala po akong ginawang anuman noon. Sadyang naging malapit lamang ako sa kanila. Kaya naman nadamay lamang ako. Panginoon, kung hindi po kayo naniniwala, maaari ninyo pong siyasatin. Kung lalagyan natin ng selyo ang lawa ng apoy na ito, upang magsilbi itong tagapagtanggol ng ating sekta. Mukhang hindi naman iyon masamang ideya. Palalagpasin ko muna ang buhay mo ngayon. Isasama kita palabas, sa kondisyong susunod ka sa lahat ng utos ko. Sa oras na mawala ang nakatagong panganib, hindi mo na kailangan pang mag-alala rito. Ligtas ba talaga na hayaan lang gumala ang tigre ng apoy na iyon ng ganoon lang? Huwag kang mag-alala. Sasama ko siya paalis mamaya. Aalis ka na ba ngayon? Sige, ihahatid kita. Pero kailangan mong mangako na babalik ka sa susunod na taon. Sige, nangangako ako. Aalis na ako. Tumingin kang muli sa kanya. Babalik ako agad. Halika na.
Talagang nakakainis ka, pero hindi kita matiis. Mangako ka sa akin, babalik ka sa susunod na taon para sabay nating panoorin ang mga bituin. Sige. Magkita tayo sa susunod na taon. Sa sandaling ito, siya na ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Marahil ay hindi nga karapat-dapat ang aking ate para sa ganoong uri ng lalaki. Kalahating araw na lamang ang natitirang oras para mabuhay. Napakalaking kahangalan talaga. Ngunit nakasalalay pa rin yun sa inyo. Sa mga nakalipas na araw, salamat dahil nanatili ka sa aking tabi. Sana ay maging masaya kayo. Huling yugto ng oras na lamang ang natitira. Bago makarating, lumipad muna palabas ng teritoryo upang hintayin ang dakilang tagumpay. Guro, nagbalik na po kayo. Napakabait mo talaga. Hindi magtatagal. May iiwan akong ilang bagay na kailangan mong asikasuhin. Ano po yon, guro? Maaaring may dumating na ilang mga lumang kaibigan. Asikasuhin mo na lang sila kapag dumating sila. Sige po, asikasuhin ko po silang mabuti. Mabuti. Kung ganoon, panatag na ang aking loob na umalis. Mga kasama, kailangan ko nang umalis. Pangako ninyo sa akin, sa nalalabi ninyong buhay. Alagaan ninyo ng mabuti ang inyong sarili. Z2, gaano pa katagal? Eto na. Anong meron sa loob? Kapag hinayaan ng binhi ng kadiliman na damanak ang kasamaan sa ating lupain, sasanib ang binhi ng kadiliman sa katawan ng pinakamalakas, at walang awang pagpatay ang maghahari sa hinaharap, lalamunin ng walang hanggang kawalang pag-asa ang buong lupain. At dahil wala na tayong matatakbuhan, lalaban tayo hanggang sa huli. Kao Jian Cheng, sinamahan mo ako ng halos buong buhay mo. Sa huling sandaling ito, muli tayong makipaglaban ng magkasama. Sa pagkakataong ito, lalaban ako hanggang sa huling yugto. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha. Mga kasama, kailangan ko nang umalis. Pangako ninyo sa akin, sa nalalabi ninyong buhay. Alagaan ninyo ng mabuti ang inyong sarili. Nangako ka sa akin na sasamahan mo ako. Kaya dapat kang mabuhay. Dapat kang mabuhay. Kuya Changan, kailangan mong mabuhay. Hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan mong bumalik sa akin ng buhay. Tiyak na hihijitan din kita balang araw. Sinungaling ka kung mamatay ka. Susunod ako sa iyo sa kabilang buhay. Ha? Senior, senior. Ha? Oh. Ha?
Halika na, ha 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 ha. Kung makakaapak kayo sa kontinente ng Kenggyeon, ituring nyo ng talo ako. Ha 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 ha. Iyan lang ba ang kaya ninyo? Tapos na ang misyon. At palagi lang din akong nandito. Biyuteng, malaya ka na mula ngayon. Z2. May isa lang akong hiling sa'yo. Hayaan mo akong bumalik. Ang larong ito ay lumalabag sa batas ng langit. Hindi ko ginawa yun. Ibinibigay ko lang sa kanya ang gantimpala matapos niyang makumpleto ang misyon. Ang pag-ibig ko ay parang alikabok na nagkalat sa paligid. Lahat ay isang uri ng kalayaan at sariling imahinasyon. Ang hitsura mo sa loob ng kanyang puso. Maging pera. Chen Xiaongan. Loko ka talaga, niloko mo na naman ako. Habang umiinom tayo, bigla ka na lang tumakas. Tara, mag-inuman pa tayo. Chen Xiaongan, masarap ba ang higa mo dyan sa loob? Halika, bumangon ka rito at uminom. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nagpapatay-patayan ka lang para makalibre ng alak, no? Alam naman nating mas malakas ka talagang uminom kaysa sa akin. Bata pa lang tayo, ganyan ka na. Bakit habang tumatanda ka, lalo kang humihina? Sabi mo nga mismo, bawal sabihin ng lalaki na hindi niya kaya. Halika na. Patay na siya, hindi mo ba siya pwedeng patahimikin na lang? Kayo pala yan, ate. Naaalala niyo pa ba ako? Ang bad influence niyang kaibigan. Ay hindi, ang walang kwenta niyang kaibigan. Naaalala niyo ba, ate? Mga kalahating taon na siguro ang nakakalipas. Ang tanggang si Chen Xiaongan. Para lang pakiusapan ako na kumbinsihin kayong bumalik. Alam niyo ba? Binigyan niya ako ng ganitong espada. At sa tingin nyo ba, ginawa niya yon? Dahil gusto lang talaga niyang bigyan ako ng espada. Syempre hindi, napakatuso ng taong yon. Bata pa lang kami, sanay na siyang isahan ako, lokohin ako, at gamitin ako. Kaya nga, ginamit niya ang espadang ito para lang pilitin ko kayong umuwi. Araw-araw ko kayong kinakausap at kinukumbinsi. Pero anong sinabi niyo sa akin? Sige, tag-in mo ako. Sige lang, narito ang espada. Kung may lakas ka ng loob, sige, simulan mo. Luo Yikeng, kung wala kang lakas ng loob na lumaban ngayon, habang buhay kitang hahamakin. Kuya Chang. Chen Xiaongan. Tingnan mo, dumating na ang mabuti nating kapatid. Ngayong araw, tayong tatlo, mag-i-inuman tayo hanggang sa malasing. Haha, halika rito at tingnan mo to. Ang galing magkunwari ng lalaking ito para lang makahingi ng alak. Haha, noon pa man, napakahusay na talaga niyang umarte. Palagi ko ngang kinainggitan ng husay niyang umarte. Kuya Chuan, kamusta ka? Ikaw talaga. Nangako ka sa akin, hindi ba, na magiging ninong ka ng anak ko. Hindi pa nga naipanganak ang bata, bakit ka naging ganyan? Anong sinasabi mo? Nagkukunwari lang siyang patay para makahingi ng alak. Huwag kang umiyak, baka magdala yan ng kamalasan. Pwede ko ba siyang haplasan ng kahit isang beses pa? Yufu, wala na siya. Pumanaw na siya. Iniwan na tayo ng pinakamatalik kong kapatid.
Wala na ang taong pinakamahalaga sa akin. Sa buong buhay ng matandang ito, iisang tao lang ang hinangaan ko, at ikaw iyon. Kahit pa ang mga ginawa mo para sa iyong mga kapatid. O ang pagliligtas mo sa buong mundo. Bata, naway maging payapa ang iyong paglalakbay. May isang bagay. Panahon na para malaman mo. Ang elixir ng mahabang buhay na nasa iyo na nagdaragdag ng mahigit 1,000 taon, ay ginawa niya kapalit ng 4,000 taon ng kanyang sariling buhay at dugo, para lamang malikha ito. Chen Xiaoyan. Maganda ba ako ngayon? Noong nabubuhay ka pa, hindi ko man lang nahaplos ang iyong mukha ng ganito. Hindi ko akalain na ngayong wala ka na, doon pa matutupad ang pangarap ko. Duo Yi Chen. Masaya ka ba sa loob-loob mo ngayon? Sa wakas, patay na siya. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nararamdaman mo ngayon? Ay, oo nga pala. Ugali mo nga palang manahimik o kaya na may tumakas. At tama nga naman, nung malapit na siyang mamatay. Pumatakas ka pa rin ba sa katotohanan? Huwag mo na akong subukang galitin. Pagkatapos ng araw na ito, sasunod na rin ako sa kanya. Ha ha ha. Ang sumunod sa kanya, karapat-dapat ka ba? Tama ka. Talagang hindi ako karapat-dapat. Pero kahit na, sasunod pa rin ako sa kanya. Hayaan na nga, Chen Xiaoyan. Hindi kita sinisisi kung hindi mo ako pinili sa buhay na ito. Pero sana, sa susunod mong buhay, ako naman ang piliin mo. Chen Xiaoyan. Sasamahan na kita. Ayoko lang na may nanggugulo sa kanya. Kung gusto mong mamatay, lumabas ka at doon ka mamatay. Sabi mo, maganda ako kapag ngumingiti. Kaya ang ngiting ito. Ituring mo na lang na huling alaala ko sa ating paghihiwalay. Ikaw ay mananatiling tanging nakauunawa sa akin magpakailanman. Mula ngayon, sino mang manggaas na kalabanin ng Songmen, siya ay ituturing kong kaaway. Sabi ko, kung gusto mong mamatay, lumabas ka. Huwag mo nang sagaran ng pasensya ko, para sa akin. Hindi ka kailanman naging babae niya. Sige nga, subukan mo ulit akong pigilan kung kaya mo. Sandali, huminto kayong lahat. Pakinggan muna natin ang huling habilin ng ating Panginoon, bago ninyo ipagpatuloy ang inyong labanan. Dati lamang akong mahiwagang isda sa bakuran ng ating Panginoon. Binigyan kami ng Panginoon ng kanyang sariling lakas at buhay. Kaya unti-unti kaming nagkaroon ng sariling kamalayan. At 3 araw na ang nakalilipas. Binigyan niya ako ng kakayahang magbago ng anyo bilang tao. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya sa aking ipahayag ang kanyang huling habilin sa araw ng kanyang paglisan. Hello? May tao ba sa labas? Teka, bakit ba ako natatakpan nito? Patay na nga pala ako. Ha ha ha, sa inyong lahat. Huwag kayong masyadong malungkot. Likas lang sa tao ang mamatay. Ano man ang mangyari, natanggap ko na ito ng buong puso, Xiaoqi. Chi, walang alinlangan. Ikaw ang pinakamatalik kong kapatid. Sabay tayong lumaki. Marami tayong pinagdaanang magkasama. Mas matalik pa nga tayo kaysa sa tunay na magkapatid. Tawad. Mauuna na akong lumisan sa mundong ito. Hindi na kita masasamahan pa sa iyong tabi. Pero sana, huwag mong labis na ikalungkot ang aking pagpanaw. Papakasal ka pa sa hinaharap. Pangako mo sa akin, magpakatatag ka at magpatuloy sa buhay. Gawin mong makabuluhan ang bawat araw. Ito ang huling hiling ng pinakamatalik mong kapatid. Isang taimtim na pakiusap. Chen Changgen, napakasama mong tao. Galit na galit ako sa'yo. Yanyu, alam kong mahal na mahal mo ako. Patawad dahil binaygo ko ang iyong pagmamahal. Kung may dapat mang sisihin, sisihin natin ang malupit na tadhana. May mabuti kang kalooban.
At isa kang pambihirang kaagapay sa buhay. Huwag na huwag mong itatapon ang iyong buhay para sa akin. Aking bunsong kapatid sa sekta, Zhao Jiao. Pinanood kitang lumaki mula noong bata ka pa. Matapos mawasak ang ating sekta, itinuring na kitang parang tunay kong kapatid. Pamunuan mo ng maayos ang Jubao Hall. Alam kong hindi ka naman magpapadalos-dalos, pero kilalang kilala ko ang ugali mo. Ay pangako mo sa iyong nakatatandang kapatid, na huwag mo itong babalewalain. Aking mabuting alagad, palagi kang maaasahan at matalino sa iyong mga desisyon. Ang tanging problema lang ay kinikimkim mo ang lahat sa iyong puso. Mula ngayon, ikaw na ang mamumuno sa ating sekta. Hindi mo kailangang pasanin ng mag-isa ang lahat ng iyong mga alalahanin. Humanap ka ng mapagsasabihan ng iyong mga saloobin. Yang Fu, aking matalik na kapatid, malaki ang tiwala ko sa iyo. Mabuti kang tao sa lahat ng bagay. Kaya lang, masyado mong pinapahalagahan ang kabutihang ipinapakita ng iba sa iyo. Kaya madali kang makaramdam ng bigat sa loob. Alam ko. Tiyak na sasabihin sa iyo ng emperador ang tungkol sa mahiwagang gamot. Matagal nang walang silbi sa akin ang pagkapit sa tadhana. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa paggawa ng elixir. Pangakuan mo si kuya na aalagaan mong mabuti ang iyong asawa at anak, at alagaan mo ring mabuti ang iyong sarili. Wu Jianxi, inaamin ko, pinagbigyan lang kita. HMPH. Siguradong inis ka ngayon, no? Pero alam kong hindi ka naman talaga magagalit sa akin. Wu Jianxi, para sa aking sarili. Sa totoo lang, isa kang mahusay na katunggali, isang matalik na kaibigan. Napakatagal na nating magkakilala. Pero kapag nag-uusap tayo, hindi man lang umabot sa antas ng ordinaryong magkaibigan. Walang duda na napakalakas mo talaga. Kapag nawala na ako, ikaw na ang magiging pinakamalakas sa buong lupain. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap mo. At isa pa, maniwala ka sa akin. Totoo ang sinabi ko sa iyo noon. Ikaw lang ang tanging hinihintay ko. Yeezy, salamat sa iyo. Sa mahabang panahon ng pagsasama natin. Pero alam kong binaygo kita. At humihingi ako ng tawad sa iyo. Itinuring kita palagi bilang isang nakababatang kapatid. Sana ay makatagpo ka ng isang karapat-dapat na asawa. At sana rin, huwag kang magagalit sa iyong ate. Pangako, bantayan mo ng mabuti ang iyong ate. At alagaan mo rin ang iyong sarili. Aking sinta, nalinlang ba kita? Iniisip mo ba? Nagalit pa rin ako sa'yo, aking sinta. Sa totoo lang, noong una, gustong-gusto talaga kitang makita, at nang paulit-ulit mo akong tinanggihang makipagkita, sumama talaga ang loob ko ng ilang sandali. Nagalit ako sa'yo noon. Pero sa huli, naunawaan ko rito ang lahat. Siguro ang hindi natin pagkikita bago ako umalis, ang magbibigay sa akin ng tunay na kapanatagan. Sana ay matanggap mo rin ito. At sana ay huwag mong sisihin ang iyong sarili. Walang kasiguraduhan ng buhay. May mga bagay na sadyang hindi ka panipaniwala, at ang mga bagay na tila imposible. Doon pa tayo mas nahuhumaling. Pero sapat na sa akin na naging bahagi ka ng buhay ko. Ang bawat sandali na kasama kita, kahit na sa alaala na lang, ay sapat na para malampasan ko ang pinakamahihirap na araw. Ang huling bagay na gusto kong sabihin sa iyo ay, mahal kita. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon na sabihin ito mismo sa iyo. Pero kahit meron, gusto ko pa ring ulitin ito rito. Mahal na mahal talaga kita. Luo Yek-eng. Alam ko na ang pag-amin kong ito ay lalo lamang magpapatatag sa kagustuhan mong sumunod sa akin. Kaya ang mga susunod kong sasabihin ay napakahalaga, kaya sana ay pakinggan mo ng mabuti hanggang matapos. Sa totoo lang, hindi talaga ako tuluyang mamamatay. Nagsanay ako sa isang lihim at mahiwagang sining na nagbibigay daan para muli akong mabuhay pagkatapos kong mamatay. Ngunit hindi ko matiyak kung kailan eksaktong mangyayari iyon. Maaaring mawala ang ilan sa aking mga alaala, pero ang sigurado ko, muli akong mabubuhay, at baka makilala ko pa rin kayong lahat. Pinakamatagal na ang 100 taon, at sa oras na iyon, magkikita tayong muli. Kaya naman, pakiusap, huwag ninyong basta na lamang tatapusin ang inyong buhay. Natatakot ako na kapag bumalik na ako sa inyo, ay hindi ko na kayo matagpuan para magpaliwanag. At ako ang lubos na masasaktan at mawawasak ang puso. Mga iginagalang kong nakatatanda, ipinagbilin sa akin ng aking Panginoon na kapag namatay na ang kanyang katawan, sunugin daw ito, at isaboy ang mga abo sa buong paligid ng bakuran.
Sa tingin mo ba talaga ay makakabalik siya? Siguradong makakabalik siya. Easy, nagsisisi talaga ako. 好后悔。 Kung makakabalik lang siya, susundin ko na ang lahat ng kanyang sasabihin. Chen Xiaomen, kung muli ka nga ngang mabubuhay, 活过来。 huwag mo nang asahang makakaalis ka pa sa aking piling. Hinding-hindi kita pakakawalan at yayakapin kita ng mahigpit. Gusto kong maging babae mo. Yamfu. Sa tingin mo ba talaga ay makakabalik siya? Tingnan mo, nandito pa si Kuya Xiang'an.